Hari ng mga Hari, 2033. Nagulat si Omi, baka alam na nila ang nangyari sa Upper Fellows Island. Pare-sama, may alam ka ba? Oo, hindi lang ako, alam ito ng buong Yunluo Immortal Kingdom. Kakaiba, paano mo nalaman? Ang emperador ay may ilang impormante sa Upper Fertilization Yan Continent, at sila iyon na nagbalik ng balita na natalo mo ang ika-20 na ranggo na henyo sa Upper Fertilization Yan Continente, at na-assess din na isang first-grade Immortal Pill Master. Walang lasa na sinabi ni Omi, medyo mabilis na kumalat ang balita, gusto kong bumalik at magpanggap na iilan, ngunit alam na ang resulta, wala nang saysay. Oh, ikaw, masayang ngumiti si Jotai. Mabilis ding lumabas ang madrasta ni Omi, at lahat ng mga katulong ng Joe residents ay tumakbo palabas at tumingin sa si Omi na may mapang-akit na mga mata. Si Jotai ay abala sa pagsasabing, Mir, huwag kang mag-antala, pumunta sa palasyo upang harapin ang santo. Bakit mo gustong pumunta sa palasyo? Sinabi ng emperador na dalhin siya sa kanya kapag bumalik ka. Tandaan ang website na, consho8.net. Sabi ni Omi, kung sasabihin niyang makikita niya siya, hindi ako mawawalan ng mukha. Mir, galit na galit si Jotai. Okay, makinig ka, makikita ko siya. Walang pagpipilian si Omi kundi sundan si Jotai sa palasyo. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng palasyo, ang emperador ay nasa pangunahing bulwagan kasama si Master Chen, tinatalakay ang usapin ng Immortal Pill. Master Chen, itong Immortal Pill, sa tingin mo ilang araw bago ito matatapos? Tanong ng emperador, nang may paggalang. Sa sandaling ito, isang lingkod ang nagulat, kamahalan, si Prinsesa Yunzi ay bumalik na. Bumalik na si Yunzi. Oo, narinig ko na bumalik na rin si Jomi. Pahina 122. Good. It's good to be back. I was afraid na baka may mangyari sa hindi inaasahan way. Nakangiting sabi ni Emperor. Ang Master Chen na iyon, sa sandaling ito, ay hindi komportable sa loob. Natural, alam din ni Master Chen na ang assessment ni Omi sa first grade Immortal Master, at si Omi napakalakas sa mga tuntunin ng lakas, na naging lubhang hindi komportable sa loob ni Master Chen. Dati, si Omi ang nagkusa na sambahin siya at tinanggihan ni Master Chen at ininsulto sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na si Omi ay magiging isang first grade Immortal Master ng ganoon kabilis. At ngayon, nang marinig ng emperador na bumalik si Omi at kumilos ng napakasaya sa kanyang mukha, Master Chen lalo pang nagalit. Maya-maya, dumating si Yunzi. Ibigay mo ang iyong paggalang kay ama. Zir, bakit ka umalis nang walang sinasabi? Pare Emperor, ako. Hindi alam ni Yunzi kung paano ito sasabihin, dapat niyang patayin si Omi. Humalaklak ang emperador, hindi mo na kailangang sabihin, alam ko na, hindi ko inaasahan na umibig sa lalaking Jomi na iyon, at lihim na sinundan siya sa Upper Feian Continent. Ama, paano mo nalaman? Biro lang, ang tatay ko man lang ay hari ng isang walang kamatayang kaharian, wala ba akong kaunting impormasyon sa Upper Feian Continent? Narinig ko na ang lahat tungkol sa iyo at kay Jomi. Gusto mo si Jomi hanggang sa walang ibang makakakita sa kanya. Dati, hiniling ng aking ama ang iyong tiyuhin na tumulong sa paghahanap ng kapareha para sa mga Upanishad, at diretso kang tumanggi alang-alang kay Jomi. Hahaha, hindi ko akalain na ganyan ka pala tao, na naglakas loob na magmahal at maput ng labis. Nagulat si Yunzi, pare, narinig mo ang tungkol dito at hindi ka galit. Hahaha, napakagaling ni Jomi, bakit magagalit si tatay? Sinabi ni Yunzi, ama, huwag mong isipin na hindi ko alam, ang iyong orihinal na inaasahan para sa akin ay mahanap isang taong may kapangyarihan sa Upper Feiama Continent, ngunit si Jomi ay walang kapangyarihan, at, kawalang kasiyahan ama, mukhang hindi nasisiyahan si Tito sa amin ni Jomi. Hahaha, tama, ang orihinal na inaasahan para sa iyo ay talagang gayon, ngunit ikaw at si Jomi ay gayon. Malalim na kalakip, paanong hindi ka matutupad ng aking ama? At saka, hindi ka nag-iisang anak na babae para sa aking ama, maaari siyang makahanap ng isang anak na babae, halimbawa, si Yunmeng, maaaring mayroon siya. Humanap ka ng malakas na laban sa Upper Yama, medyo masaya si Yunzi sa loob, pero, medyo nawala,
dahil siya at si Omi, hindi naman ganoon, at ngayong nailabas na ni Omi ang kanyang kaluluwa, wala nang intersection sa pagitan nila. Mabilis na umalis si Yunzi. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yunzi, dumating sina Omi at Jotai. Pahina 123. Pumasok si Omi sa pangunahing bulwagan at nakita ang emperador at si Master Chen na nag-uusap tungkol sa emperador. Hinahayaan si Master Chen na pinuhin ang kanyang mga table tasks. Yumuko sina Omi at Jotai, tingnan mo ang emperador. Hindi nagustuhan ni Omi ang emperador sa loob, kaya peke ang pagsamba. Si Master Chen na iyon ay hindi na masaya sa loob. Nang makita niya si Omi, agad niyang sinabi, Jotai, ang may importanteng bagay pa kami ni Emperor, lumabas muna kayo. Direktang tinawag ni Master Chen si Jotai, hindi man lang sinabi ni Omi ang kanyang pangalan para ipakita na wala siyang pakialam tungkol kay Omi. Ang emperador, nang makita ito, ay maaari lamang sundin ang kagustuhan ni Master Chen at tanggapin si Jotai mamaya. Siyempre walang opinyon si Jotai, pero si Omi. Matagal nang hindi nasisiyahan si Omi sa Master Chen na ito. Agad namang sinabi ni Omi, bakit ako lalabas? Immortal Pill Master ka rin, isa rin ako. Immortal Pill Master, pinatawag ako ng Emperor, lalabas ka lang ba kapag sinabi mo? Nang makita ni Master Chen na napakayabang pa rin ni Omi, nagalit siya at sinabing, Jomi, huwag mong isipin na dahil lang sa na-appraise mo ang isang level 1 Immortal Master, sa tingin mo ay mahusay ka, at nang ahas ka magpakatanga ka sa harap ko. Sabi ni Omi, oo, tama ka, nagiging wild ako sa harap mo, ano ka ba, level 2 immortal. Pil, guro, gaano ka kalakas loob dito, sa kasamaang palad, ako, si Joe, ay may kinikilingan sa iyo. Jomi, sasabihin ko sa huling pagkakataon, umalis ka kaagad dito. Paano kung ayaw mo? Tingnan natin, kung gayon, kung ikaw o ako ang pipiliin ng emperador. Umungol si Master Chen, pagkatapos ay tumingin sa emperador. Ang emperador ay nanlumo, hindi inaasahan na sina Jomi at Master Chen ay hindi magkatugma sa apoy at tubig. Sige, tumigil na kayong dalawa sa pagtatalo. Sinabi ni Master Chen, Sovereign, kasama siya o wala ako, pipiliin mo. Ito, saglit na natahimik ang emperador. Sabi ni Omi, Sovereign, huwag mo akong sisihin sa pagiging iskandalo, ang inirerekomenda kong mentor para dito, pagtatasa ng isang first grade Immortal Pill Master, ngunit isang second grade Immortal Pill Master. Si Master Chen ay tumawa sa kahihiyan, na para bang ito ay isang malaking biro, isang inirerekomendang tagapagturo sa ikalawang baitang, ngunit talagang nagkaroon siya ng lakas ng loob na ilabas ito. Ngumuso si Omi, anong tinatawa-tawa mo? Hindi naman sa minamaliit kita, basta ikaw, nag-aalala, ikaw ay 100,000 milya sa likod ng tagapagturo na inirekomenda ko sa akin. Talaga, kung gayon, gusto kong makita kung sinong second grade Immortal Pill Master ang may napakagandang mukha. Pahina 124. Direktang kinuha ni Omi ang isang sulat ng rekomendasyon at sinabi, Master Tian Xiang, narinig mo na ba ito? Ah, Master Tian Xiang. Master Tian Xiang. Nagulat ang emperador, na si Master Chen ay nanginginig din ng pisikal, maging si Jotai ay nagulat din. Agad na ngumiti ang emperador at sinabing, Jotai, huwag kang tumayo, dali, mabilis, bigyan ng upuan si Jotai. Kaagad, dinala ng katulong si Omi ng upuan. Napakasama ng tingin ni Master Chen sa puntong ito, dahil kanina pa niya tinatalakay ang Immortal Pills ang emperador ng napakatagal, at hindi pa siya nakakaupo, habang si Jomi, isang first class na Immortal Pill Master, binigyan ng upuan. Umupo si Omi sa kanyang kwitan at sinabing, salamat, kamahalan. O Jomi, talagang itinago mo kami sa dilim. Magiliw na sabi ng emperador. Sinabi ni Omi, paumanhin, soberano, maaari mo bang palabasin si Chen Zichu saglit at pagkatapos ay maaari tayong magsaya, chat. Ito. Medyo nalilito ang emperador, pagkatapos ng lahat, si Master Chen ay nasa ikalawang baitang pa. Immortal Pill Master, at umaasa sa kanya na tutulong sa pagpino ng mga pills Pahina 125. Hari ng mga Hari, 2034. Hindi na kailangan. Inihagis ni Master Chen ang kanyang manggas at umalis ng mag-isa na may halong galit.
Sinabi ng emperador, Master Chen, bumalik ka muna at pag-aralan mong mabuti ang pil na iyon, hahanap ako ng iba, araw. Umalis si Master Chen nang walang sinasabi. Ang emperador ay labis na nag-aalala na si Master Chen ay aalis ng ganoon, kung alam niya iyon, ito mas mabuting huwag hayaang dalhin ni Zhou Tai si Zhou Mi upang makita siya kaagad. Zhou Mi, tingnan mo ang kabutihang nagawa mo. Kabanal-banalan, sinisisi mo ba ako sa galit sa kanya? Hindi ba, Holiness, kung sinisisi mo ako, nagkakamali ka, na-assess ko sa isang first-grade Immortal Pill Master, siya hindi ako kayang tiisin, kahit walang pangyayari ngayon, tiyak na sisabog ang mga salungatan sa hinaharap. Ngayon ikaw ang bahala, kung siya o ako ang piliin mo. Zhou Mi, ngunit si Master Chen, kung tutusin, ang tanging Xiandan Master na mahahanap ko para tumulong sa akin, at ikaw ay mahina pa rin, alam ng Diyos kung kailan ka magiging grade 2 Xiandan Master. So, sugal lang kaya ang isa, hindi ba ganyan ang buhay? Napabuntong hininga ang emperador, isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Kamahalan, walang ibang gagawin ngayon, aalis muna. Ako, tumayo si Omi at umalis, walang ibang masabi. Hindi rin pinigil ng emperador si Omi, at nahulog sa pagmumuni-muni. Tamang-tama, kinabukasan, isa sa kanyang mga tauhan ang dumating upang magulat, soberano, si Master Chen ay umalis at ngayon ay sa pintuan ng lungsod. Nagulat ang emperador, wala na talaga. Hindi man lang inisip ng emperador at agad siyang sinundan. Sa pintuan ng lungsod, naabutan ng emperador si Master Chen. Grandmaster Chen, at manatili ka. Huminto ang emperor sa landas ni Master Chen. Ngumuso si Master Chen, Sovereign, kasama niya o wala ako, pipiliin mo. Pahina 126. Master Chen, bakit kayo mag-abala, wala kayong malaking sama ng loob ni Zhou Mi samambo lang siya. Ikaw dati at tinanggihan mo, tapos ngayon feeling mo hindi ka makababa sa stage, pati yung ugali niya medyo mayabang kahapon. Kabanal-banalan, hindi na kailangang sabihin pa, nariyan siya nang wala ako. Nagpayo muli ang emperador, Master Chen, kahit bigyan mo ako ng mukha pwede ba, nagtrabaho kami together for so many years, wala ka bang nararamdaman para sa akin? Sa madaling salita, kasama siya at wala ako, gusto kong manatili ako, mamatay siya. Gusto ko siyang manatili, pupunta ako. Master Chen, ikaw ay nasa hustong gulang na, bakit mo kailangang mag-abala sa isang bata, si Zhou Mi ay bata pa at masigla. Hindi na kailangang sabihin, nandyan siya nang wala ako. Pambihirang determinado si Master Chen. O Master Chen, ikaw. Hindi ba nauunawaan ng kanyang kamahalan ang aking mga salita? Kasama niya at wala ako, si Chen, ay mapupunta sa alinmang immortal. Kaharian na may katayuan na kasing ganda ng isang ito. Soberano, bibigyan kita ng isa pang pagkakataong pumili, siya o ako. Medyo nagalit ang emperador, masyadong walang utang na loob. Bumantong hininga ang emperador, Master Chen, huwag maging hindi makatwiran, ano ang kinakaladkad mo sa harap nito? King, wala ka lang, isa lang itong pangalawang level na Immortal Master, at pangalawang level na Immortal Master ang pinakamasama sa pinakamasama, sa Upper Fellows Kingdom, ang antas mo ay nasa ilalim ng pile, lumapit sa akin, ginawa kitang panauhing pandangal, akala mo talaga isa kang tao. At hinayaan mo pa rin akong pumili, naniniwala ka bang sasampalin kita hanggang mamatay? Ikaw, napaatras si Master Chen sa takot, hindi inaasahan na ang emperador na maamo at ang humble sa kanya kanina ay biglang magiging ganito. Ang emperador ay umungal, bumalik ka sa iyong alchemy, at huwag umalis sa silid ng dan ng kalahating hakbang nang walang ang aking utos mula ngayon. Soberano, hindi mo ako mapipilitin ng ganito, ito ang aking kalayaan. Panipi, kalayaan, katawa-tawang kalayaan, kung handa akong bigyan ka ng kalayaan, mayroon kang kalayaan, kung hindi ako papayag, bigyan ka ng kalayaan, wala ka man lang F-Etsking na buhay, kaya bakit hindi mo ibalik ang F6 sa pagpino? Malamig ang tingin ng emperador at lumakas ang hangarin sa pagpatay. Soberano, hindi ka mabait. Sampal. Sa isang tuyong sampal, bumagsak si Master Chen sa lupa. Mabait ako sa iyo ate. Yun Zon, ako man lang ay second grade Immortal Pill Master, ganito ang pakikitungo mo sa akin,
ibubunyag ko ang iyong masasamang gawa at ipaalam sa buong kontinente ang tungkol sa iyong mga pangit na masasamang gawa. Sabi ni Master Chen sa pagkasuklam, ang kanyang balbas ay nanginginig sa galit. Sampal. Isa pang sampal. Pahina 127. Sa tingin mo ba ay natatakot ang haring ito, at inilalantad ang aking masasamang gawa upang makita kung may pagkakataon ka ang umalis sa aking walang kamatayang kaharian ay ang tunay na bagay. Pagkasabi niyon, pinalaki ng emperador siguro ang buhok ni Chen at bumalik sa palasyo sa isang kisap mata. Sumigaw si Master Chen sa langit, hindi. Inaasahan tatalikuran siya ng emperador ito. Halika, sunduin mo ang Black Prisoner. Oo, hindi nagtagal, dumating ang isang lalaki mula sa huling yugto ng Mortal Immortal, at ang lalaking ito ay mukhang napakalakas. Kuya, anong order mo? Black Prisoner, simula ngayon, binabantayan mo si Chen Zikyo hanggang kamatayan, huwag mo siyang payagan na umalis sa Pilroom sa kalahating hakbang, pilitin siyang pinuhin ang kanyang mga table tas araw-araw, kung siya ay maglakas loob sa anumang paraan, lumaban. Kuya, kailangan ba talaga ito? Nataranta ang Black Prisoner. Itong anak ng asong ito, umaasa sa kanyang ranggong 2 Immortal Pillmaster, naglakas loob siyang i-blackmail ang haring ito. Ako hindi ginawa ito dahil kay Jomi, wala itong kinalaman kay Jomi, siya ang nang-asar sa akin. Second grade Immortal Pillmaster, hindi ko siya binibigyan ng pagkakataong mabuhay, wala siyang kwenta. Oo, kuya, ang Black Prisoner ay marahas na binuhat si Chen Zikyo at lumakad palayo. Muling sumigaw ang emperador, may tao, kunin mo si Jomi para sa akin. Oo, sa tirahan ng Joe. Bago dumating ang mga tauhan ng kanyang kamahalan, isang lihim na linya ang dumating upang magulat. Master Joe, Young Master Joe, banihag ng kanyang kabanalan si Chen Zikyo pabalik, sabi ni Line. Sinabi ni Omi, gaya nga ng hula ko, aalis si Chen Zikyo at tiyak na ibabalik siya ng emperador, kaya lang hindi ko alam kung paano ako haharapin ng emperador. Si Chen Zikyo ay dapat mapili ng kanyang kamahalan, ang emperador ay hindi gustong nananakot. Naiintindihan. Medyo nakiramay si Omi kay Chen Zikyo. Gayunpaman, si Chen Zikyo, isang taong pinalayaw ng emperador sa lahat ng oras na ito, ay medyo naanod, kaya naging sanhi ito upang hindi niya makilala ang kanyang pagkakakilanlan, pagbabante sa emperador, talagang hinahanap kamatayan, gusto ng emperador na mabuhay at mamatay siya ayon sa gusto niya, anong mga kwalifikasyon ang kailangan niyang pilitin. Pahina 128. Gayunpaman, hindi maiwasan ni Omi na isipin ang sarili. Bagamat galit siya kay Chen Zikyo, sa mata ng emperador, marahil ay ganoon din, gawin kay Chen Zikyo ang gagawin niya kay Omi, depende kung sino ang sumuway. Sa sandaling iyon, dumating ang alipin upang magulat, ang kanyang kamahalan ay nagpadala ng isang tao upang sabihin, hayaan ang binatang Panginoon pumasok sa palasyo para harapin ang santo. Got it. Ikanaway ni Joe Tai ang kanyang kamay at sinabi kay Jomi, Mir, walang dapat mangyari, di ba? Huwag kang mag-alala, ama, kung gusto akong saktan ng emperador, nangako na siya kay Chen Zikyo, na barilin ako hanggang mamatay. Nakita ng emperador ang aking hinaharap at potensyal, at iniisip ng emperador na yun mahal namin ni Zi ang isa't isa, at itinuring na niya ako bilang isa sa kanya. Siyempre, sa hinaharap, kung mahulog ako, out with Cloud Violet, hehe, tapos wala akong pinagkaiba kay Chen Zikyo. Pero, akala ko sinabi mo na hindi mo gusto si Cloud Violet. Pahina 129. Hari ng mga Hari, 2035. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko gusto ay hindi ako interesado, tsaka, magagamit ko ang Cloud Violet para makuha ang mga mapagkukunan na kailangan ko upang matulungan akong maging makapangyarihan. Wala akong mawawala pa rin, at ano ang kanyang manggahas para sabihin kung sinipa ko si Cloud Violet sa mukha noong nalampasan ko ang Emperor sa hinaharap. Mir, hindi mo na masasabi ang mga ganyang bagay ngayon. Siyempre, hindi ako tanga, sige, papasok ako sa palasyo. Agad na pumasok si Omi sa palasyo. Hinihintay siya ng emperador sa main hall, ang hindi inaasahan ni Omi ay si Yonzi din pala doon. Ibigay ang iyong paggalang sa kanyang kamahalan. Jomi, gusto ni Master Chen na umalis ngayon, alam.
mo naman ang tungkol dito, di ba? Hindi ko alam. Dumating na si Master Chen sa tarangkahan ng lungsod at hinarang ko siya, nakiusap ako na manatili siya, sabi niya, kasama ikaw at wala siya. Kung mananatili siya, dapat kanyang barilin. Anong kasuklam-suklam? Galit na galit ni Don Omi. Alam mo kung ano ang ginawa ko. Tinanggihan ko lang ang kahilingan niya na barilin kita hanggang mamatay, na imposible, ibig sabihin ikaw ang pinili ko. Unang na-publish sa m.conshow8.net. Salamat, kamahalan, tiyak na tutuperin ni Joe ang inaasahan ng kamahalan. Napakabuti, Jomi, mahal mo ni Yunzi ang isa't isa, kaya bibigyan kita ng kasal. Siyempre, kailangan kong humingi ng pahintulot ng iyong mga partido. Ngayon, sasabihin mo sa akin, handa ka bang magkasama? Ito, medyo nag-alinlangan si Omi, kung ipagkakaloob ang kasal, magiging asawa niya si Yunzi, hindi ito. Mabuti, si Yunzi ay isang prinsesa, tiyak na hindi papayag ang emperador na magkaroon ng ibang babae si Omi, kung gayon paano naman si Mo Chenji at ang iba pa. Jomi, bakit ka nag-aalangan? Tanong ng emperador. Sabi ni Omi, sa totoo lang, kahit payag ako, natatakot akong ayaw ng prinsesa. Oh, Yunzi, sasabihin mo ba sa harap ng mukha ni ama, payag o ayaw mo? Kung ayaw mo, huwag na huwag pilitin mo. Ako, tumingin si Yunzi kay Omi at pagkaraan ng ilang segundo, tumango, payag ako. Naguguluhan si Omi sa loob, payag si Yunzi na pakasalan siya. Pahina 130. Jomi, payag si Yunzi, di ba? Don't tell me ayoko, nagawa mo na lahat ng inilagay mo, magkasama sa mga araw na ito nang magkasama kayo ni Yunzi sa Upper Yama Continent. Nagulat si Omi, tapos na, pero hindi kusa parang nasubok si Yunzi at ang akala ng emperador ay magkasintahan sila ni Omi. Marahil ay dahil luto ang hilaw na kanin kaya hindi pumayag ang emperador sa kahilingan ni Chen Zichu. Sinabi ni Omi, kamahalan, payag ako. Habang nakatayo ngayon, kung maglakas loob si Omi na tumanggi, natatakot akong ay hindi makakalabas ng palasyong ito, na nakikipaglaro sa anak ng isang tao at ngayon ay nagsasabi na ayaw niyang pakasalan siya, hahayaan siya ng emperador na mabuhay upang sabihin ang kwento. Ngumiti ang emperador, napakabuti, kaya miyembro ka rin ng maharlikang pamilya ng aking Yonluo Immortal. Kaharian, Jomi, huwag kang mag-alala, hindi kita pakikitunguhan ng masama, gagawin ko ang lahat para linangin ka, ngunit kailangan mong lagi mong tatandaan, ikaw ang tao ni Yunzi, ang aking manugang, hindi kailanman magtaksilan. Emperor, huwag kang mag-alala, ako, si Joe, ay hindi ganoong uri ng tao, kami ni Yunzi ay nagmamahalan, naaakit sa bawat isa, iba, libreng pag-ibig. It is precisely because you are in free love that I'm at ease with you. Okay, you guys can go back, pumili ka muna ng araw para ikasal. Salamat, kabanal-banalan. Ano? At tinatawag mo akong iyong kabanalan. Nanlumo si Omi, salamat, padre. Hahaha. Ikinumpas ng emperador ang kanyang kamay at nasa mabuting kalagayan. Si Omi at Yunzi ay sabay na lumabas ng main hall. Pagkalabas nila ng palasyo, nagpanggap si Omi na napakabait at pinuntahan niya si Yunzi, kamay. Yunzi, I'm so happy, from now on, we can be together openly and honestly. Sabi ni Omi, ang mukha ni Yunzi. Isang piraso ng kahihiyan, habang ang emperador sa palasyo ay narinig ito at ngumiti sa kasiyahan. Agad na hinayla ni Omi si Yunzi. Sinabi ng emperador sa isang tagapaglingkod, pumunta ka, sumunod ka at tingnan mo. Oo, ang lingkod na iyon, ay agad na sumunod kay Omi ng tahimik. Marahil ay hindi pa rin sigurado ang emperador at gustong makita kung si Omi at Yunzi, ay talagang nagmamahalan isa't isa o kung may pakay si Omi. Hinayla ni Omi si Yunzi at nakarating sa lugar kung saan nakatira si Yunzi. Nang makapasok siya sa silid, galit na hinalikan ni Omi si Yunzi. Pahina 131. Jomi, huwag kang ganyan. Medyo tanga si Yunzi. Bumulong si Omi, pasensya na, may ipapadala talaga ang tatay mo para sumunod sa atin, kailangan kong gawin ito, payag kang pakasalan ako, ibig sabihin totoo ang nararamdaman mo para sa akin, di ba? Sinabi ni Yunzi daw,
kung ayaw kitang pakasalan ngayon, kung gayon patay ka na. Ang katotohanan na ako ay hindi na birhen ang kilala ng tatay at nanay ko kaya kung hindi ako payag na pakasalan ka pwede mo pa ba mabuhay? Ah, so sinabi mo lang na papakasalan mo ako, hindi dahil gusto mo ako, kundi dahil ayaw mo sa akin, mamatay. Oo, ikaw ay isang henyo, at ito ay isang kahihiyang mamatay ng ganyan. Gayunpaman, ang katotohanan na hindi ko gustong mamatay ka, may sinasabi na, hindi mo ba alam? Kinagat ni Yunzi ang kanyang labi. Oo, ipinapakita na nito na gusto niya si Omi, kung hindi, bakit niya papakialam ang buhay o kamatayan ni Omi? Salamat, muling humalik si Omi, at nagkagulo silang dalawa. Hindi nagtagal, namula ang lingkod na iyon at bumalik para magulat sa emperador, kamahalan, Jomi at Prinsesa Yunzi, sila, nagmamadali, ang isang iyon. Alin? Iyon ang isa. Nagulat ang emperador, pagkatapos ay tumawa, ang taong ito, napakabalisa, ha? Sa halip na magalit, natuwa ang emperador, ibig sabihin, totoo ito sa pagitan nila. Kaya lang, 1 month, kinasal talaga si Naomi at Yunzi. Naawa si Omi para kay Mochenji at sa iba pa, ngunit si Omi mismo ay hindi makontrol ang kanyang sariling kapalaran. Siyempre, may nararamdaman nga si Yoon Zikhen para kay Omi, kahit na may kaunting masamang dugo sa nakaraan, ngunit sa halip, ito ang naging tadhana ng kanilang pagsasama. Hindi ipinaalam ni Omi kay Mochenji ang tungkol sa kasal niya kay Yunzi, hindi ito magandang araw para sa isang piging ng kasal. Sa araw ng malaking kasal, lumakad si Prinsesa Yeonmeng kina Omi at Yunzi na may dalang tasa ng alak. Congratulations, Sister Yunzi, congratulations, Jomi. Salamat, tumingin si Omi sa dating dream lover na ito at ngumiti. Salamat, Sister Dream. Masaya si Yunzi. Gayunpaman, hindi masyadong tumingin si Yeonmeng kay Omi, mukhang hindi siya masyadong masaya. Nagulat si Omi sa loob, hindi pwede, may nararamdaman din si Yeonmeng sa akin, di ba? Tinapos ni Yeonmeng ang kanyang toast at umalis. Pahina 132. Nagpatuloy si Naomi at Yunzi sa pakikitungo sa ibang tao. Umalis si Yeonmeng sa venue ng kasal at naupo mag-isa sa isang hardin sa likod. Oh, ngumiti ng mapait si Yeonmeng. Nalaman ni Yeonmeng na naiingit siya kay Yunzi, o mas matalino si Yunzi kaysa sa kanya. Sa katunayan, nang malaman ni Yeonmeng na natalo ni Omi si Guruan Ba sa Upper Feian Continent, pati na rin ang sa pagkuha ng titulong First Grade Immortal Pillmaster, medyo sinamba ni Yeonmeng si Jomi. At itinapon ang lahat ng larawan ng nakaraan ni Jomi. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay sina Jomi at Yunzi umibig sa isa't isa, at biglang nakaramdam ng pagkawala si Yeonmeng. Sa orihinal, si Yeonmeng, sa loob 50 taon, magsasagawa ng paligsahan sa paggawa ng mga postporo, at sa loob niya, tiyak na pipiliin niya si Jomi, ngunit ngayon ay walang pagkakataon. Pahina 133. Hari ng mga Hari, Kabanata 2036. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi sa kanya ng emperador na sa hinaharap, makakahanap siya ng isang makapangyarihang binata para sa kanya Yeonmeng sa Upper Feian Continent, at pagkatapos ay pakasalan ang taong iyon upang patatagin ang kapangyarihan ng walang kamatayang kaharian. Maya-maya lang, biglang tinapik ng isang lalaki ang balikat ni Yeonmeng. Ano ang iniisip ng isang tao? Sino? Lumingon si Yeonmeng, ngunit si Omi iyon na nakauniporme ng nobyo. Jomi. Nagulat si Yeonmeng. Prinsesa Yeonmeng, ano ang iniisip mo, isang taong naliligaw? Iniisip mo ba kung gaano ito kahusay ay kung ang nobya ngayong gabi ay ikaw? Galit na sinabi ni Yeonmeng, Jomi, matapang ka. Haha, Yeonmeng, tao ako na pumunta dito, kasal ako kay Yunzi, parang naliligaw ka, halata naman. Na gusto mo rin ako, hindi ako nagkakamali. Jomi, bilasan mo at bumalik, see you and me here, that's the end. Nag-aalalang sabi ni Yeonmeng. Napakaraming alak ko. Lumabas ako para umihi at nasagasaan kita, hindi ba? Jomi, magmadali kang bumalik. Tandaan ang website, conshow8.net. Sinabi ni Omi, Prinsesa Yeonmeng, alam mo bang ikaw ang aking pangarap na manliligaw sa aking nakaraang buhay, at ngayong gabi nang makita kitang naliligaw, sa di malamang dahilan ay medyo kumirot ang puso ko,
bigla kong gustong hawakan ikaw sa aking mga bisig, pagkatapos ng lahat, minsan ikaw ay isang hindi maabot na panaginip para sa akin. Jomi, baliw ka. Nagulat si Yunmeng, talagang naglalaro ito ng apoy. Medyo nainom si Omi. Yunmeng, I like you. Sabi ni Omi habang umiinom ng alak. Jomi, ikaw. Nanginginig ang katawan ni Yunmeng, nakaramdam ng takot at biglang saya sa loob. Kung ama lumabas nang wala sa oras, o kung may nakakita na nandito sila ni Omi sa wedding night para gumawa ng isang lihim na pag-amin, pagkatapos ito ay talagang magiging laro. Yunmeng, bakit hindi ikaw? Actually kanina ko pa iniisip na sumali sa marriage recruitment mo paligsahan, umaasang pipiliin mo ako, ngunit hindi ko naisip na ikakasal muna ako kay Yunzi. What a fabulous thing to do. Sabi ni Omi. Jomi, mangyaring huwag sabihin ito. Si Yunmeng ay abala. Pahina 134. Yunmeng, hindi na ba kita makukuha? Jomi, ikaw. Biglang hinalikan ni Omi ang bibig ni Yunmeng. Dilat ang mga mata ni Yunmeng, mukhang tanga, ito ang unang halik niya. Sa sandaling ito, sa di kalayuan ng hardin sa likod, may mga boses. May darating. Nagising si Yunzi sa gulat at agad na tinulak si Omi palayo. Gustong makahabol ni Omi at sumigaw, Yunmeng, huwag kang pumunta. Pinatumba ni Yunmeng si Omi gamit ang isang sampal at pagkatapos ay mabilis na nawala sa gabi. Si Yunmeng, bumalik sa kanyang boudoir sa takot, hindi niya alam kung nalaman niya ang tungkol sa mga kaganapan ngayong gabi, nang maalala ang halik niya, agad siyang namula. Sinampal ni Yunmeng si Omi, at natahimik ang lalaki. Talagang nalasing ako at nalito. Ang noo ni Omi ay bumuhos sa malamig na pawis. Pambihira ang alak sa Immortal World. Karaniwan sa mga immortal ang malasing, Omi, ay talagang lasing pagkatapos uminom ng labis. Nakakapagtaka lang, shit, hinahanap ko si kamatayan. Pinunasan ni Omi ang malamig na pawis. Sa gabi ng kasal, nagkumpisal sa isa pang prinsesa, pilit na hinahalikan, oh my god, kahit na ano ang isa ay kilala ng emperador, ito ay isang bagay ng pagpatay sa kanyang ulo. Sa sandaling iyon, dumating ang ilang katulong na may dalang mga parol. Agad namang nagkunwaring umiihi si Omi. Nataranta ang ilang mga katulong at umalis na may takot. Sumipol si Omi at tumingin sa kaliwat kanan para siguraduhing walang tao, saka bumalik sa kasal eksena. Jomi, saan ka nagpunta? Medyo masama ang loob na tanong ni Yunzi. Asar, alam mo, uminom ng maraming alak at umihi ng marami. Sabi ni Omi na medyo nakonsensya. Hindi na nagtanong pa si Yunzi. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa pag-inom at pag-toast hanggang sa hating gabi. Sa ikalawang kalahati lamang ng gabi, bumalik siya sa kuweba, at ang sandaling ito ay ang oras na pag-aari nila. Pahina 135. Ngayong gabi, si Yunmeng ay nakahiga lang sa kama, hindi natutulog magdamag. Sa wakas, bumantong hininga si Yunmeng, ako ang iyong pangarap, kung saan hindi na tayo posible. Kinabukasan, nagpadala ang emperador ng isang magandang regalo. Jomi, ito ay isang magandang regalo mula sa emperador, 300 milyong taong gulang na immortal na damo. Hinawakan ni Omi ang 100 milyong taong gulang na immortal grass sa kanyang kamay, at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Hindi alam ni Omi kung magkano ang immortal fate na maiipon niya at kung magkano ang maaari niyang i-upgrade pagkatapos pinipino itong 100 milyong taong gulang na immortal grass sa isang immortal pill at iniinom ito. Thank you, Father. Pasasalamat na sabi ni Omi. Hindi na kailangang maging magalang, ito ang tamang gawin, hiniling sa akin ng emperador na sabihin sa iyo na ikaw ay maaaring inumin ang 3 immortal na damong ito, na pumunta at hilingin kay Master Chen na gawing immortal na mga table task. Pagkatapos ng lahat, ang pinipino niya ay isang pangalawang antas na immortal na tableta, habang ang iyong pinino ang iyong sarili ay isang una lamang, level immortal pill. Pipinoin ba sila ni Master Chen para sa akin? Kung maaari itong gawing grade 2 immortal pill, Omi tiyak na magiging masaya na gawin ito. Nako, kailangan maging payag ni Master Chen kahit hindi, sige. Aalis muna ako. Inalis ni Omi ang 300 milyong taong gulang na immortal grasses. Sinabi ni Yunzi, Jomi, ang aking ama ay umaasa ng malaki mula sa iyo. Bakit mo nasabi iyan?
300 milyong taong gulang na immortal grasses, ito ay sapat na upang ipakita na kahit sa Upper Felhel kontinente, walang maraming pamilya na madaling makuha ang 300 milyong taong gulang na immortal mga damo. Well, kailangan kitang pasalamatan para dyan. Fool, asawa mo na ako, ano ba ang dapat banggitin salamat? Oh, Din. Tanong ni Yunzi, ngayong kasal ka na sa akin, paano mo iha-handle ang iyong relasyon Belinda Ma? Belinda Maria. Hindi binanggit ni Cloud Violet, nakalimutan ni Omi na mahigit 1 buwan na pala, simula nang umuwi si Belinda Maria. Ano sa tingin mo ang dapat gawin tungkol dito? Sinabi ni Yunzi, naiisip ko kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo ni Belinda Ma noong nakaraan, ngunit, umaasa ako na sa hinaharap, wala kang anumang relasyon sa kanya. Ako, pagkatapos ng lahat, ang prinsesa ng isang bansa, kung sino mang babae. Makakasama sa akin ang isang lalaki, kung gayon paano ko may lalagay ang aking mukha. Tama ang sabi mo, huwag kang mag-alala, ituturing kita ng 1,000 times better, I will never begrudge you. Sabi ni Yunzi na may kaaya-ayang mukha. Pahina 136. Ngumiti si Omi, maliit na bagay lang si Belinda Ma, ang susi ay kung paano si Muchenji at ang iba pa, ngayon ay yun hindi man lang alam ni Z at ng iba pa na nag-e-exist sila. Sinabi ni Omi, ibig sabihin, maaari lang kitang maging babae sa hinaharap. Haha, itong 3 immortal grasses na ito ay talagang hindi ganoon kadaling kunin, napakalaki ng bayad. Sabi ni Omi, pinunasan ni Yunzi ang malamig na pawis at sinabi, maaaring ang 3 sari ng immortal na damo ay hindi maihahambing sa isang Belinda Ma. Hindi, na-misunderstood mo ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay sa pagpapakasal sa'yo, matutulog lang ako, with one woman in the future, I could have been countless women, tama, di ba malaking kawalan, walang halaga, ng fairy grass kayang ibalik ito Jomi, huwag kang magbiro dyan, okay. Pagmamakaawa ni Yunzi, napabuntong hininga si Omi, anong kakon? Kung sa araw na iyon, nang dumating si Yunzi upang patayin siya, sa yungib na iyon, direktang pinatay ni Omi si Yunzi, marahil, doon, hindi na sana gaanong mangyayari ngayon. Kung napatay niya si Yunzi sa araw na iyon, tiyak na hindi makakatakas si Omi sa mga ligaw na salagubang, pagtugis. Naisip ni Yunzi na hindi nasisiyahan si Omi, nag-alinlangan, kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, okay, Jomi, kung gusto talaga ng napakaraming babae, lahat ng mga kasambahay sa palasyo sa tabi ko, pwede mo silang pagsilbihan gaya mo, gusto, ngunit ikaw lang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito at ako ang nakakaalam nito, hindi ito maaaring ikalat, sa isang banda, masisira naman ang reputasyon ko, kung alam ni Father ang tungkol dito, siguradong hindi siya magtitimpi ikaw, okay lang ba ito? Hindi nakaimik si Omi, handa ka bang magpalubhan ng sobra para masiyahan ako? Jomi, mahal kita, at dahil sobrang agrabyado ka sa pagpapakasal sa akin, ikaw lang ang matutupad ko. You, what a fool. Antong hininga si Omi. Pahina 137. Hari ng mga hari, 2037. I do. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Yunzi. Ang sabi ni Omi na siya ay bobo, at sinabi niya na payag siya. Hindi rin nakaimik si Omi sa kanya. Sa orihinal, walang nararamdaman si Omi para sa kanya, at nagbabalak na laruin at itapon siya, na ay maglakas loob na gawin ang anumang bagay pagkatapos maging mas malakas kaysa sa emperador sa hinaharap. Gayunpaman, si Yunzi ay parang gamo-gamo at hanggal kaya napunit si Omi. Karapat-dapat ba talaga akong tretuhin mo ako ng ganito? Bagamat naniniwala ang mga tagalabas na tayo ay magkasundo, sa pag-ibig, at sa malayang pag-ibig, alam natin sa isa't isa na ito ay hindi totoo, at dati tayong magkaaway. Yunzi daw, noong nakaraan, ako ang bulag, ako ay matigas ang ulo at pabago-bago, hindi ko makayanan ang kalahati ng ang mga hinaing, ngunit ngayon ay malalim na akong nagising. Jomi, nakikita kong hindi mo talaga ako gusto sa iyong eyes, napipilitin ka lang sa pressure ng tatay ko. Dahil alam mong hindi talaga kita gusto, bakit ako pa ang pinili mong pakasalan, bakit hindi mo nalang patayin ako ng emperador? Hindi ko magagawa iyon sa aking asawa. Servant concubine. Isa kang prinsesa ng isang bansa,
ako ang dapat magsabing ministro. Kung ang iyong ama alam mong tinatawag mo ang iyong sarili na isang masunuring babae, papatayin ka niya. Hanggang kamatayan ay handa akong maging asawa mo. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Nako, sayang ka para sa isang lalaki, kung saan mukha ka pa ring prinsesa. I don't mind, gusto ko lang magustuhan mo ako at tretuhin mo ako ng totoo. Napabuntong hininga si Omi. Originally, hindi masyadong maganda ang impression ko sa iyo, pero, ngayon, naaantig ako sa iyo. Jomi, gugulin ko ang buong buhay ko para bumawi sa pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Yunzi tuwang-tuwang niyakap si Omi. Hindi na kailangan, wala kang utang sa akin. Jomi, salamat. Hindi kailangang magmadaling magpasalamat sa akin, bagamat naantig ako sa iyo, hindi ko sinabi na ako ay umiibig sa ikaw, sa totoo lang, may gusto na ako. Si Belinda ba? Kung totoo yon, wala akong pakialam kung kasama mo siya sa private. Pahina 138. Hindi. Kung gayon sino ito? Yunzi, kakaunti pa lang ang alam mo tungkol sa akin, alam mo lang na ako si Jomi sa dati kong buhay, pero hindi mo alam, ang pinagmulan ng buhay ko ngayon Omi, sabihin na natin, sasabihin ko sa'yo, kung paano ako umakyat Omi, mula sa ibaba ng hakbang-hakbang. Sa kalagitnaan ng gabi, walang bridal chamber si Omi, sa halip, nandoon siya para ikwento ang paglalakbay. Nakinig si Yunzi, noon lang niya naintindihan si Omi sa unang pagkakataon, at napagtanto kung gaano ito kahirap pumunta siya sa Immortal Realm. Madaling araw na, tapos na si Omi sa pagsasalita. Sige, bumangon ka na at maghilamos, naghihintay pa ang tatay mo na mag-toast tayo sa umaga, tsaa. Bumangon si Omi, ngunit niyakap ni Yunzi si Omi, hindi. Siya hinayaang bumangon. Ano ba yan, walang bridal shower kagabi, hindi ka naman masaya eh. Sabi ni Omi. Yunzi ghostly said, Jomi, pagkatapos malaman ang iyong paglalakbay sa buhay na ito, mahal at sinasamba kita kahit na higit pa, huwag kang mag-alala, hinding-hindi kita hahadlangan na makipagkita sa mga babaeng iyon sa iyong kasalukuyang buhay, kung kailangan, ako ang magtatakip para sa iyo. Medyo naantig si Omi sa loob, hindi in vain na sinabi ni Omi sa kanya ang maalamat na kwento ng gabi. Salamat, hindi, pagkatapos ay pumunta tayo sa lugar ni Itay upang mag-ihaw ng tsaa. Sinabi ni Omi, hindi, hayaan mong maghintay ang iyong ama. Ano pang ginagawa mo? Hehe. Alam mo, ngumiti ng mura si Omi at namula si Yunzi, agad na naintindihan kung ano ang nangyayari. Sa isa sa mga pangunahing bulwagan, hinihintay ng emperador at ng ina ni Yunzi na pumunta si Omi at ang kanyang 2 tauhan, toast na tsaa sa umaga. Bakit wala ka pa rito? Kumunat ang noo ng emperador. Mas mahigit, sinabi ng reyna, huwag kang mag-alala, maghintay. Ang araw ay nasa iyong puwit at hindi ka pa rin dumarating, bilasan mo. Oo, ang katulong sa tabi ng emperador ay agad na nagtungo upang bilasan ito. Gayunpaman, pagkaraan ng 10 minuto, bumalik ang katulong na iyon ng mag-isa. Pahina 139. Nasaan sina Jomi at Yunzi? Kamahalan, hindi ko alam, hindi ako nakapasok sa looban nila, ngunit pinakiusapan ko ang kanilang alilang babae na sumugod sa kanila, at sumagot ang kanilang alilang babae na ang manugang at prinsesa ay nag-eehersisyo pa, kaya maghintay ng bit. Mag-ehersisyo, anong ehersisyo ang tumatagal ng napakatagal? Hindi alam ng alipin. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay dumating sina Omi at Yunzi. Sa sandaling ito, sa labas ng pangunahing bulwagan, sinabi ni Omi, ang iyong ama ay naghihintay sa amin halos 1 oras, umiinit na yata ang apoy. Galit na sinabi ni Yunzi, kasalanan mo ang lahat, ang mga kahihinatnan ng galit ng aking ama ay napakaseryoso. Napangiti si Omi, may idea ako, kusa kang naglalakad ng paylay, wag lang. Masyadong exaggerate, bakit? Gawin mo lang ang sinabi sa iyo. Agad na napaatras si Yunzi sa main hall. Magtatanong sana ang emperador, ano ang nangyayari sa iyo, Cloud Violet? Sa sandaling iyon, ang ina ni Yunzi pinigilan ito. I pay my respects to father. Yumuko si Omi. Ang emperador ay nagalit, bakit ka pupunta ngayon? Mayroon bang anumang paggalang sa akin? Napaka-autokratiko ng emperador na ito, talagang ayaw sa kanya ni Omi sa loob,
na parabang siya ang matandang anak ng makalangit na hari. Nagkunwari na nahihiya si Omi, "Kamahalan, patawarin mo ako, masyado akong nasa sabik na makapag-asawa." Yunzi, kaya, hindi ko napigilan ang aking panloob na pananabik. Nakita ng emperador na nakipag-eye contact ang Reyna at biglang naunawaan, baka si Jomi inihagis ang kanyang anak sa buong gabi. Kaya ba siya nalilipad? Hindi magandang magsabi ng kahit ano patungkol sa isang nakakahiyang bagay, at ang emperador ay maaari lamang iwinagayway ang kanyang kamay, sandali na lang, matuto ng pagpipigil sa sarili sa hinaharap, mayroon pa ring daan-daang milyon-milyong taon sa hinaharap, natatakot ka pa bang maubusan ng oras? Oo, ama. Nanatili namang tahimik si Yunzi, naiintindihan na niya kung bakit siya pinaypayan ni Omi, at hindi niya maiwasang magbigay isang mapagmahal na tingin si Omi. Ang kinabukasan ng buhay, kasama ang walang kamatayang kapalaran ni Naomi at Yunzi, wala pang 100 milyong taon, kaya nagkaroon talagang mahabang panahon sa hinaharap. Pahina 140, sa napakahabang buhay, nagkaroon ng oras para sa lahat ng gusto mong gawin. Marahil, ito ang dahilan kung bakit hindi mabilang na mga immortal na magsasaka, na nagpupuyo sa kanilang mga ulo, nagnanais upang maging mga immortal. Ang mga immortal na cultivator sa immortal realm, tulad ng mga nasa spiritual realm, ay may habang buhay na 10,000 taon. Kahit sinong immortal sa immortal realm, sa kanilang mahabang buhay, ay madalas na nakakita ng mga henerasyon ng mga walang kamatayang magsasaka, namamatay sa ilalim ng kanilang mga ilong. Ito ay isang pakiramdam na hindi naranasan ng mga hindi nakaranas, ito mismo ay hindi maintindihan. Hindi mabilang na mga immortal, bago ang kanilang kamatayan, ay tumingin sa mga immortal na may pananabik, kung paano nila gustong mabuhay hanggat ang mga immortal, ngunit sila ay napakadesperado. Pagkatapos mag-toast ng morning tea, umalis si Naomi at Yunzi sa palasyo at bumalik sa tirahan ng Joe. Natural, kailangan din niyang mag-toast ng isang tasa ng tsaa kasama si Jotai. Pagkatapos ng toast, sinabi ni Omi, "Hahanapin ko ngayon si Master Chen at hihilingin sa kanya na pinuhin ang aking mga table tas." "Sige, pupunta din ako." Dumating si Omi sa dan room ni Master Chen. Si Master Chen at ang kanyang disipulo, si Amiao, silang dalawa ay naging mga bilanggo. Nakakalungkot talagang isipin, ang dati nilang katayuan ay walang kapantay na superior sa Yunluo, walang kamatayang kaharian, ngunit ngayon sila ay mga bilanggo. Sa pill room, si Master Chen ay nagpino ng mga table tas na may bagbog na ilong at namamaga ang mukha, natulala ang kanyang mga mata. Sa tabi, ang disipulo ni Master Chen, si Amiao, ay puno ng mga reklamo at tumulong sa pagdalisay ng mga table tas na walang lakas. Pahina 141. Hari ng mga Hari, 2038, pareho silang miserable. Nagmamaktol si Miao, "Kasalanan mo ang lahat, kung ayaw mong umalis, hindi tayo magiging mga bilanggo ngayon." Miao, bigo ako sa iyo." Ngumuso si Master Chen. Sa mga araw na ito, silang dalawa, guro at disipolo, ay nag-away. "Idinawit mo na ako at naging preso na rin, kontento ka na. Walang puso, kung hindi kita tinuruan ng sining ng immortal pill, hindi ka sana umutot ngayon." Ngumuso si Amiao, "Kahit hindi ako umutot, mas mabuti na iyon kaysa mawala ang kalayaan ko ngayon, natatakot akong nakakulong dito sa buong buhay ko, nagpapadalisay ng mga table tas hanggang sa ako ay mamatay." Nanlulumo ang mga mata ni Amiao. Sa mga mata ni Master Chen, ganoon din ang kawalan ng pag-asa, walang paraan para makatakas sila. Ang puso ni Amiao ay napuno ng kalungkutan at sinabi, "Ang putukan ng kanyan kagabi ay umuusbong at masaya, at nabalitaan ko na iyon ang araw ng kasal ni na Jomi at Yunzi. It's really unfair, bakit ba ganyan pwede pang maging manugang, napakabuting tao ko, hinabol ko si Prinsesa Yunmeng nang ang tagal ko na, ang dami kong ginawang pills para sa kanya, tapos wala pa rin siyang nararamdaman para sa akin, hindi patas." Ngumisi si Master Chen, "Kahit ikaw ay nangangahas na ipalagay na ang prinsesa, pagkatapos malaman ang sining ng immortal pill sa tabi ko sa loob ng napakaraming taon, at nagagawa pa ring magsanay sa pangalawang antas ng kalidad, kasama ang kwalipikasyong ito, mayroon kang lakas ng loob na habulin si Yunmeng. Nakakatawa, ang dahilan kung bakit natagalan akong magsanay ng pangalawang antas na kalidad na immortal pill,
seriously think it's my problem, ikaw mismo hindi man lang nagturo nito ng buong puso, ano ba? Meron ka pa, the nerve to call me stupid. Naiinis si Amiyaw. Unang URL m.conshoate.net. Guro at alagad, isang pangungusap mula sa iyo, isang pangungusap mula sa akin, magkabilang panig ay puno ng kawalan ng pag-asa nag-away. Sa ganitong uri ng araw, kailangan pa rin nilang magpatuloy sa milyon-milyon, 10-10 milyon, kahit bilyon-bilyong taon, nang walang katapusan sa paningin sa lahat, at gusto nilang mamatay. Sa oras na ito, dumating si Naomi at Yunzi. Yo, Master Chen, abala ka sa iyong alchemy sa umaga. Ngumiti si Omi. Inangat ni Master Chen ang kanyang ulo at nakita si Omi na nakasuot ng karangyan ng palasyo at nagmamadali, siya nga biglang galit. Zomi, naglakas loob ka pa ring lumapit. Umungol si Master Chen. Pahina 142. Tumawa si Omi, kapag nakita mo itong imperial na prinsipe, hindi na lang lumuhad, pero ikaw pa rin, lakas ng loob na sumigaw, ayaw mong mamatay. Ikaw, nakita ni Amiyaw sa sandaling ito si Omi, at si Omi sa tabi ni Prinsesa Yunzi, ang puso ay hindi panlasa, lalo na makita si Yunzi ang magandang mukha na iyon, na nauugnay sa napakagandang katawan na ito, ay si Jomi ang pervert na ito flipping ravaged, sa loob ay isang apoy na ibubuga, siya para sa Yunmeng Princess Alchemy na pinipino kung gaano katagal, kahit siya. Hindi na hawakan ng daliri, pugad talaga Jomi, hindi ka mamamatay ng mabuting kamatayan. Nagngagat ang ngipin ni Amiyaw. Guro at disipulo, marahil sa wakas ay nakabuo na sila ng nagkakaisang prente sa kanilang pagtrato kay Omi. Sabi ni Omi, kahit gaano kakarapat dapat na mamatay, kaya kung magpakasal at matulog sa mga prinsesa, samantalang ikaw, sa kabilang banda, nakakapag-refine lang ng mga table task dito araw at gabi. Paf! Nagluwa si Amiya Oton ng dugo sa galit. Naramdaman ni Yunzi na hindi siya angkop sa ganoong sitwasyon at sinabing, asawa, hihintayin kita sa labas ng pinto. Buti, hindi rin talaga para sa iyo ang lugar na ito, paano mo hahayaang tingnan ng mga tao ang libong ginto mo katawan? Si Yunzi ay abala sa paglalakad. Sinabi ni Omi, Amiyaw, marahil ngayon lang ang huling pagkakataon na nakakita ka ng babae sa iyong buhay. Anong ibig mong sabihin? Natawa si Omi, naging preso ka, sa tingin mo, may pagkakataon ka pang makakita ng mga babae sa hinaharap. Hindi isang pagkakataon. Pero maswerte ka rin na ang huling babaeng makikita mo sa buhay mo ay akin. Babae, Chumi, papatayin kita. Sinampal ni Omi si Amiyaw. Amiyaw, hindi ako ang nanakit sa iyo, ang amo mo. Enough, sigaw ni Master Chen. Jo Miao, kung naparito ka para makita ang biro ko, nakita mo na ito, maaari ka nang lumabas. Sabi ni Omi, huwag kang mag-alala, wala ako sa mood na makita ang mga biro mo, nandito ako para bigyan mo ako ng alchemy, nagpakasal kay Yunzi, binigyan ako ng emperador ng ilang immortal na damo, kaya sanayin mo ako sa grade 2 na immortal, tableta. Nanaginip ka, umungol si Master Chen, ang kanyang mga mata ay labis na nagbitiw sa lawak na kailangan niya refine pills para sa kanya. Pahina 143. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang matandang Master Chen? Para sa emperador lang. Hindi, bilanggo ka na ngayon, at sinabi ko sa iyo na ayusin ito. Ano bang nagawa kong mali, bakit mo ito ginagawa sa akin? Sumigaw si Master Chen sa sakit, umiiyak, dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi napigilan ni Omi na makiramay sa kanya nang makita ang ganoong sakit na hitsura. Bagamat nakipag-away sa kanya si Omi at naging panalo, hindi magagarantiyahan ni Omi na siya ay lagi maging panalo, at baka isang araw, maaari din siyang maging bilanggo o kahit na direktang patayin. Gayunpaman, sa kabutihang palad, si Yunzi ay labis na nagmamahal kay Omi, at ito lamang ang magliligtas kay Omi mula rito kahirapan. Naramdaman ni Omi sa kanyang puso na mas mabuting tretuhin si Yunzi ng mas mahusay sa hinaharap, huwag talagang gawin siya desperado, kung hindi, ang bilanggo ay magkakaroon ng bahagi ng Omi. Sinabi ni Omi, Master Chen, sa buhay na ito, wala kang pag-asang umalis sa lugar na ito, maliban sa isang tao, na baka makatulong sa'yo. Sino? Si Master Chen ay abala sa pagtingin kay Omi. Sabi ni Omi, ako. Ikaw. Ngumuso si Master Chen.
Sabi ni Omi, huwag kang maniwala, baka ako lang talaga ang makakatulong sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ako nandito at tutulungan mo pa rin ako? Oo, pero may mga kondisyon. Anong mga kondisyon? Gabayan mo ako sa alchemy. Nanaginip ka. Kung gagabayan mo ako sa alchemy, maaari akong magsumamo sa Emperor na patawarin ang iyong kawalang kasalanan. Kung magiging second grade Immortal Pill Master ka, mas mabilis akong mamatay. Ngumuso si Master Chen. From a certain point of view, totoo yon, pero kung tuturuan mo ako, hindi naman ganun talaga, at least ako. Natutunan mo ang iyong Immortal Pill technique, at ikaw ay itinuturing na aking point man, kaya natural na dapat akong makiusap para sa iyong awa. Isipin mo ang iyong sarili, natatakot akong walang makapagbibigay sa iyo ng pag-asa maliban sa akin, yun, tumalikod na si Omi at naglakad palayo. Si Master Chen ay natigilan doon, marahil ay isinasaalang-alang ang mga salita ni Omi. Si Amiyaw ay abala sa pagsasabing, Master, ay pangako mo sa kanya ito lang ang pagkakataon natin, bagamat hindi natin alam kung nagsisinungaling siya sa atin, ngunit wala tayong ibang paraan upang makalabas. Pahina 144. Pagkalabas ni Omi ng pill room ay sinabi niya sa malakas na lalaki na nagbabantay sa pill room sa ang huling yugto ng Mortal Immortal, Senior Black Prisoner, itong 3 Immortal Grasses ko, mangyaring himokin si Master Chen na tulungan akong sanayin sila sa mga table tasks. Huwag kang mag-alala, Emperor Zhou, ipinaliwanag na ng Emperador. Salamat. Umalis si Omi kasama si Yunzi. Kung hindi pa nagpaliwanag noon ang Emperador, wala namang silbi ang pagdating ni Omi, kahit na. Si Master Chen ay isang bilanggo na ngayon, hindi siya pinahintulutan ng Emperador na magpino ng mga table tasks para sa sinuman, ngunit para sa kanya. Si Omi ay bumalik sa kanyang tahanan, habang si Yunzi ay bumalik sa palasyo. Pahina 145. Hari ng mga Hari, 2039. Young Master, humihiling si Belinda man ng madla. Dumating ang Mayordomo upang magulat. Papasukin mo siya. Maya-maya, dumating si Julima at parang pamayat. Belinda ma, kailan ka dumating sa Xi'an Imperial Capital? Kalahating buwan na akong nandito. Paano? I didn't dare to bother you, you've been given in marriage. Malungkot na sabi ni Belinda Maria. At bakit ka nang gugulo? Jomi, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Omi, sigurado akong makakahanap ka ng mas magaling kaysa sa akin. Ayoko, sigaw ni Belinda Maria. Tandaan ang URL, consho8.net. Sabi ni Belinda ma, Jomi, hindi talaga kita kayang iwan, kung wala ka, pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay, pero, manugang ka na naman, I don't dare, Sue. Nakita siya ni Omi na umiiyak ng malungkot, kaya kailangan niya itong yakapin. Sabi ni Omi, talagang manugang ang status ko ngayon, natatakot akong mawalan pa ako ng sarili kong buhay kapag nagkamali ako, muli. Hindi talaga kita kayang iwan. Umiiyak si Belinda ma, alam din niyang hindi na niya makakasama si Omi, had been heartbroken for the past half month, gayunpaman, hindi pa rin siya makapagpigil ngayon at dumating sa hanapin si Jomi. Ngumiti si Omi, gayunpaman, ang dahilan ay ganito, ngunit ako, tang isang tao, ayoko ng pinaghihigpitan, hindi kung siya ay isang emperador o isang makalangit na hari, huwag mo akong paghigpitan. Belinda ma, kung gusto mo pa para makasama ako, may isang paraan lang. Anong paraan? Sasabihin ko kay Yunzi na gawin kang personal na maid, para madalas kayong magkasama ni Yunzi, at kami, pwede rin, madalas magkasama, pagmamalaki ni Omi. Papayag ba si Prinsesa Yunzi? Pahina 146. Siyempre papayag ako ang namamahala sa pamilyang ito, si Yunzi ay naglakas loob na hindi sumang-ayon, sampelan. Siya, namula si Belinda ma at tuwang-tuwa sa loob. Mahihirapan ka lang, pero siyempre, mababaw lang ang pagkakakilanlan ng katulong. Kung alam ng Emperor, hindi sasabihin ni Cloud Violet, sasakupan ka niya. Hindi makatuwiran iyon. Sige, bale, ako na ang mag-aayos, umalis ka sa pwesto ko bago pa may mahanap. Masayang umalis si Belinda Maria. Walang magawa si Omi sa loob-loob, buti na lang at nakatagpo siya ng isang prinsesa na napakabuti sa kanya,
kung napalitan siya ng maingat, si Omi ay nasa napakasamang posisyon. Nang gabing iyon, bumalik si Omi sa palasyo at nakipagsaya kay Yunzi, dahil ganoon siya makatwiran, hindi siya maipagmamalaki ni Omi hanggang makalipas ang 3 araw. Pumunta si Omi sa pill room. Senior Black Prisoner, sinanay ko na ba ang aking immortal pill? Well, ito ay Pino, inumin mo na. Ang Black Prisoner ay kinuha ang 3 immortal na table task kay Omi. Ang 3 immortal pills na ito, ang Black Prisoner ay matako din, kaya lang, hindi niya ito hawakan, ay kapatid ng Emperor at ang taong pinagkakatiwalaan ng Emperor, kaya naman nagpadala ang Emperador nandito siya para bantayan si Master Chen. Salamat, Senior Black Prisoner, aalis muna ako. Bro-in-law Joe, mag-ingat ka. Matapos inumin ni Omi ang immortal pill, lihim siyang pumunta sa ibang courtyard para tingnan sa Mochenji at Little Fire at sa iba pa. Kuya Chen, nandito ka na pala. Kamusta na kayo, naging immortal na ba kayo? Tanong ni Don Omi. Mas mahigit, Minister, ano ka ba, ilang araw na lang, akala mo napakadali, parang ang layo. Huminto din si Mochenji sa paglilinang. Nako, wala talagang pagunlad, ang immortalization spell na itinuro mo sa amin ay napakahirap intindihin mo. Medyo nauutol na sabi ni Mochenji. Pahina 147. Sabi ni Omi, huwag kang magmadali, take your time, nagdala ako ngayon ng mga walang kamatayang pills, this time 100 million na, taong gulang, at ginawa ito ng pangalawang antas na Immortal Pill Master, na double ang epekto. Pagkatapos sabihin iyon, kumuha si Omi ng isang Immortal Pill, itong Immortal Pill ay napakalaki, kasing laki ng itlog ng kalapati, na ang ibig sabihin ay hindi binigyan ng bawas ng itim na preso si Omi. Hinati ni Omi ang Immortal Pill na ito sa ilang bahagi, isa para sa bawat isa sa kanila. Ang malaking Immortal Pill ay naging 12 mas maliit, isa para sa bawat isa sa kanila, tawagan ang iba. Omi, saan mo nakuha ito? Isang 100 milyong taong gulang na Immortal Pill, masyadong maluho, karaniwan, ito ay imposibleng makuha, dati, kahit ang dating ama mo ay hindi makakuha ng isa. Sa katunayan, bukod sa mga emperador, ang mga ordinaryong mortal na immortal ay talagang hindi nag-iisip tungkol dito, ang dahilan kung bakit ako nakakuha ng 300 milyong taong gulang na immortal pills, ito ay dahil, malapit na akong tell you guys. Nahihirapang magsalita si Omi. Daw, hindi dapat dahil nagpakasal ka sa isang prinsesa. Nagising lang ang black pupil at abala sa pagsasabing, paano po iyon, ang tiyuhin kong ministro hindi ganon, hindi na siya interesado sa mga babae. Depressed na tinitigan ni Omi si black pupil, paano niya nalaman na nakita ng mga mata niya na hindi si Omi interesado na sa mga babae, kaya nahihirapan si Omi na bumaba sa pwesto. Sabi ni Omi, mas mabuting magsimula ako sa simula sa huling pagkakataong dumalo ako sa Genius Subasta. Nagsimula muli si Omi, tinapos ang proseso ng pagkilala kay Yunzi nang hindi nawawala. Sige, iyon lang, napilitan ako, walang pagpipilian, kailangan, napakalungkot at walang magawa, pakasalan si Yunzi, ay maniwala kayong lahat ay mararamdaman ang aking kawalan at sakit, pagtatapos ni Omi. Sinabi ni Tang Huan, oo, naiintindihan ko talaga. Sinabi ni Lu Yoxi, oo, naiintindihan ko rin, Omi, nagsumikap ka. Oo, nagkamali talaga ako sayo. Nakita sila ni Omi, isa-isa, na puno ng panunuya, at tumawa, sige, huwag kang sarcastic. Bagamat ako, sa ngayon, hindi walang nararamdaman para kay Yunzi, ngunit totoo na wala akong pagpipilian. Sinabi ni Mochenji, akala mo hindi ka namin maiintindihan, nagkakamali ka, maaari mo kaming iwanan, para sa mga pasanin na ito, ngunit hindi mo ginawa, ano pa ang mahihiling namin sa iyo? Ang pagpapakasal lang sa isang prinsesa, bukod pa, nakuha mo ang immortal pill at dumating para ibahagi ito sa amin noong una, wala talaga kaming mga reklamo, hindi mo kailangang magmukhang guilty. Tumanggo ang lahat, sa totoo lang laking pasasalamat nila na kahit kailan ay hindi sila pinabayaan ni Omi, kung mayroon man ilang mga payat ang puso, matagal na sana nilang itinatapon ang mga pasanin na ito, ngunit palagi si Omi kinailangang dalhin sila sa kanya. Pahina 148. Napangiti si Omi, sige, uminom ka muna ng immortal pills,
hindi ako makakapunta dito ng madalas, kailangan ko pa, mag-ingat sa hinaharap, kahit na walang pakialam si Yunzi, tiyak na gagawin ng emperador, kung ang emperador alam mo, siguradong papatayin ka, at baka mamatay din ako. Bueno, kung gayon, makipag-ugnayan ng mas kaunti sa hinaharap, magpadala lamang ng isang alipors. Isang alipors. Wala pang alipors sa ngayon, huwag kang mag-alala, na may takip sa akin si Yunzi, hindi iyon, hard for me to meet with you guys, ayan, alis na muna ako. Hindi nagtagal si Omi, ilang buwan na rin ang lumipas mula nang huli kaming magkita, at kung hindi dahil sa regalo ng Immortal Pills, hindi na sana babalik si Omi dito ng ganoon kaga. Maingat na naglakad si Omi, hindi umuuwi at dumiretso sa palasyo para puntahan si Yunzi. Alam siguro ng emperador na natanggap ni Omi ang Immortal Pill, kaya dapat nalaman ng emperador palihim na pinagmamasdan kung gaano kabisa si Omi sa pag-inom ng pill sa pagkakataong ito. Pahina 149. Hari ng mga Hari, 2040. Ininom ni Omi ang natitirang dalawang immortal na table task at saka pumasok sa nakasarang pinto. Naramdaman kaagad ni Omi ang naipon na immortal chi sa kanyang katawan. 580. Medyo nagulat si Omi, hindi nagtagal matapos maubos ang Immortal Pill, ang Immortal Machine ay naipon ng isang halaga ng 580, syempre, ang halagang ito ay hindi isang tiyak na halaga, ito ay kung ano ang mayroon si Omi humigit kumulang na dama. Nang muli itong maramdaman ni Omi, nakapasok na siya sa gitnang yugto ng Human Immortal. Bukod dito, naabot na ni Omi ang kalahating punto sa gitnang yugto ng Human Immortal. 2 Immortal Pills to raise me to halfway to the mid-human immortal stage is not bad. Nadama ni Omi na hanggat ang kanyang immortal machine ay naipon muli sa 1,000, maaari siyang tumapak sa huli, yugto ng human immortal. Kaya lang, napakahirap makaipon mula 580 na halaga ng immortal machine hanggang 1,000. Nang walang anumang immortal pills, maaaring tumagal ng 10,000 taon sa pamamagitan lamang ni Omi mismo. Huwag isipin na ito ay isang biro, ang immortal upgrade ay madaling 100,000 o 1,000,000 taon, at 10,000 napakaikli na ng mga taon. Yunzi. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas si Omi sa cultivation room. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Jomi, malapit ka na bang lumabas? Sinabi ng tatay ko na para mapakinabangan ang epekto ng immortal pill, kailangan itong matuno ng lubusan bago matapos ang retreat. Abala si Yunzi. Ngumiti si Omi, natunaw ko na ito ng husto, tingnan mo ang aking kaharian. Sa kalagitnaan ng yugto ng Human Immortal, nakapasok ka pa sa kalagitnaan ng yugto ng Human Immortal. Si Yunzi ay hindi makapaniwala. Oo, pero walang dapat ikatuwa, mahigit kalahati na rin ako sa pre-human. Immortal paglilinang noon, sabi ni Omi. Sinabi ni Yunzi, alam mo ba na ang pinakamataas na inaasahan ng aking ama para sa iyo ay ang hayaan kang magtanim ng hanggang sa dulo ng pre-human immortal, pero sabi ng tatay ko mahirap daw sa 300,000,000 lang, year-old immortal pills, gayunpaman, hindi ko inaasahan na direkta kang papasok sa gitnang yugto ng human immortal. Tila naramdaman ni Yunzi na lampas sa imahinasyon. Pahina 150. Hehe. Alam ni Omi na walang immortal machine spitting technique iyon, si Omi ang mayroon immortal machine spitting technique, at anumang piraso ng immortal machine ay maiipon ng wala nagdudulot ng kaunting basura o pagkawala, na hindi maihahambing. Bilasan mo, sumama ka sa akin para makita ang tatay ko, magugulat ang tatay ko kapag nalaman niya, ibig sabihin, ikaw ay napakahenyo. Kung mas maganda ang epekto, mas mataas ang immortal fate, ibig sabihin, mas mataas ang talento. Mabuti. Sa sandaling ito, sa bulwagan ng palasyo, ang emperador ay nagmumuni-muni na sinabi sa kanyang malapit na retainer, hulaan mo kung gaano kalaki ang pagsulong ni Jomi pagkatapos umiinom ng 3 immortal pills. Sovereign, I don't think there's much progress, after all, it takes time for mortals to settle down kapag sila ay nag-upgrade, at walang halaga ng immortal na mga table task na ininom sa maikling panahon ay bubuti marami ito. Sa sandaling ito, pumasok sina Yunzi at Omi mula sa labas. Ama, anong ginagawa mo dito, Jomi, hindi mo ba ininom ang immortal pill? Bakit hindi mo isara ang pinto ng maayos? Sa puntong ito,
Nagsalubong ang mga kilay ng emperador sa gulat habang sinabi niya, nakahakbang ka na, sa gitnang yugto ng human immortal. Eksakto, naparito ako upang magbigay galang sa kanyang kamahalan, ngunit kung hindi dahil sa biyaya ng kanyang kamahalan, hindi na sana makakahakbang sa gitnang yugto ng human immortal ng ganoon kabilis. Yumoko si Omi. Ang emperador, gayunpaman, ay nagulat doon. Ang epekto ng paggamit ni Omi ng immortal na mga table task ay higit na lumampas sa inaasahan ng emperador, iniisip na ito magiging mabuti para kay Omi na makapag-cultivate hanggang sa katapusan ng pre-human immortal stage. Si Yunzi ay abala rin sa pagsasabing, salamat, Ama, sa iyong kabutihan sa aking asawa. Ngumiti ang emperador, Jomi, tila ikaw ay talagang pambihira, na may napakalalim. Walang kamatayang kapalaran, kung hindi, imposibleng maging middle stage human immortal ka kaya. Mabilis, isang antas, tumitingin ka na ngayon sa yugto ng human immortal, lahat sila. Ants, congratulations! Inaasahan kong tretuhin mong mabuti si Yunzi, huwag mong pababayaan ang magandang hangarin ng aking hari. Ang nagsalita ang emperador sa medyo maasim na tono. Oo, ang mapagpakumbabang alipin ay tiyak na mamahalin si Yunzi higit pa sa pagmamahal siya mismo. Ang sweet ng boses ni Cloud Violet. Bumaba, noon lang umalis si Naomi at Yunzi. Sa loob ng puso ng emperador, hindi talaga siya masaya para kay Omi. Pahina 151. Ito ay isang napakakomplikadong pakiramdam, ang kalikasan ng tao ay lahat ay makasarili at komplikado. Inisip ng emperador ang kanyang sarili, sa yugto ng pre-Earth Immortal, hindi ko alam kung ilang taon na hindi makaakyat sa gitnang yugto ng Earth Immortal, isang layer sa isang araw, talagang gusto niyang maging. Ang gitnang yugto ng Earth Immortal, ngayon ay nakikita si Omi na napakadaling pumasok sa gitnang yugto ng Human Immortal. Paanong hindi siya maasim? Pagkaalis ni Omi, sinabi niya, mukhang hindi masyadong masaya ang tatay mo. Ah, siya ba? Nako, dapat akong magkamali. Tumawa si Omi, ngunit may dagdag na isip si Omi, mas mabuting huwag to be too piercing in the future, sobrang nakakatakot pag nagseselos ang mga tao. Pagkatapos, noon, naglabas ng utos ang emperador, si Zhou Shanma ay pumasok sa gitnang yugto ng human walang kamatayan, at ang buong bansa ay nagbakasyon ng 3 araw. Si Omi ay medyo hindi nakaimik, gumawa ng isang malaking labanan. Sa katunayan, hindi ito pagmamalabas, isang miyembro ng royal family na nag-upgrade, iyon ay napakalaking bagay. Pagkatapos ng pambansang pagdiriwang, dumating muli si Omi sa Dan Room. Si Omi ay punong-puno ng tagsibol, habang si Master Chen ay masipag pa ring nag-imbento ng mga table tasks. Master Chen, tawag ni Omi, anong ginagawa mo dito? Ngumuso si Grandmaster Chen, na si Amiao ay abala sa pagmamakaawa kay Omi, pagbati kay Joe sa pagpasok sa gitnang yugto ng Human Immortal. Sinabi ni Omi, Yo, kahit na maaari mong sabihin ang aking kaharian. Ano ang sinabi ni Joe Prince-in-law? Pumasok ka sa gitnang yugto ng Human Immortal, ang bansa nagbakasyon ng 3 araw, at nagkaroon din kami ng pambihirang 3 araw na pahinga. So ayun na, tumingin si Omi kay Master Chen at sinabing, Master Chen, gaano mo napag-isipan ang proposal ko noong nakaraan? If you want me to guide you in alchemy, fine, but what guarantee you have that pwede ba akong palayain ni Emperor? Sinabi ni Omi, hindi ko ito magagarantiya, ngunit dahil ako, si Joe, ay nangako, gagawa ako ng paraan. Malinaw na sinusubukan mong manloko. Mukhang hindi ka naniniwala sa akin, kaya kalimutan mo na, Palam. Hindi na nag-abalang magsalita pa si Omi. Anyway, itong si Master Chen ay isa ring napakahirap na antas ng 2nd grade Immortal Pillmaster, kaya huwag mong hayaang turuan kanya ng masama. Napaisip si Omi, mabuti pang wag magmadali, isa-isang hakbang, mahaba pa ang buhay niya. Sa kanya pa rin. Pahina 152. Umalis na si Omi. Ang puso ni Master Chen, gayunpaman, ay napuno ng panghihinayang, ang kanyang tanging pagkakataon ay nawala. Dumating si Omi sa palasyo, at pagpasok niya sa looban ni Yunzi, nakita niya sina Yunzi at Yunmeng, sa loob. Asawa, bumalik ka na. Masayang lumapit si Yunzi. Tumingin din si Yunmeng kay Omi at ngumiti sa kanya, congratulations,
Jomi. Salamat. Tumango si Omi, nakatingin sa mga mata ni Yunmeng, pareho silang kakaiba. Gayunpaman, hindi ito nakita ni Yunzi. Sinabi ni Yunzi, magwawalis tayo sa mga libingan, gusto mo bang sumama sa amin? Paglilinis ng libingan. Kaninong libingan ang walisan? Sinabi ni Cloud Violet, libingan ni Brother Cloudfall. Yunluo. Agad na sabi ni Omi sa kanyang isipan, hinahanap ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Nalaman agad ni Omi, si Yunluo ay isang napakatalino na prinsipe ng Yunluo Immortal Kingdom sa nakaraan, ngunit sa kasamaang palad, kinalaunan ay pinatay siya. Pahina 153. Hari ng mga Hari, Kabanata 2041. I won't go, you guys go ahead. Sabi ni Omi, hindi naman daw may nararamdaman si Omi sa Cloudfall na yon. Sige, mauna na kami. Well, pumunta ka ng maaga at bumalik ng maaga. Sige, nakita ni Yunmeng si Naomi at Yunzi, na mukhang magkasintahan, at naiinggit sa loob. Umalis sina Yunzi at Yunmeng, si Omi ay nag-iisa sa bahay, nakapikit at naglilinang. Sa sandaling ito, sa isa sa mga pangunahing bulwagan ng palasyo. Isang malapit na ministro ang nagsabi, kamahalan, ngayon ang anibersaryo ng pagkamatay ni Prinsipe Yunfel, at marami ang mga prinsipe at apo ay bumisita sa libingan. Oh, ikinumpas ng emperador ang kanyang kamay at pinalabas ang lingkod na iyon. Sa mga mata ng emperor, isang eksena ang hindi napigil ang lumitaw, isang kabataan, naghisteryosong sumisigaw, amahuwag, amahuwag. Yunluo, tuparin mo ang iyong ama. Unang urlm.conshow8.net. Pakiusap, Padre Emperor, huwag mong gawin ito sa akin, Padre Emperor. Paumanhin, Yunluo, gusto ni Padre Emperor na maging mas malakas, dapat kunin ni Father Emperor ang iyong immortal Mero para mas mabilis na lumakas, gusto talaga ni Father Emperor ang Middle-earth Immortal, tuparin mo lang Padre Emperador. Amang Emperador, sa umiiyak na sigaw, inilabas ng emperador ang buong buto ng isang kabataan at kinain ang lahat ng utak sa kanyang bibig. Phew! Sa mahabang panahon, bumalik sa katinoan ang emperador. Sinabi sa loob ng emperador, sa kasamaang palad, kinain ko ang utak ng aking anak, ngunit nabigo pa rin akong humakbang sa anggit ng yugto ng Earth Immortal. Sa sandaling iyon, isang figure ang sumilay sa mga mata ng emperor. Omi. Ayon, isang anino ni Omi ang bumungad sa kanyang mga mata. Pahina 154. Kamakailan lamang ay kumain si Omi ng 3 immortal pills, talagang 2, at siya ay direktang humakbang mula sa pre-human immortal stage, sa kalagitnaan ng human immortal stage, na nangangahulugang ang Omi's immortal napakataas ng tadhana. Pagkain ng kanyang bone marrow, maaari niyang makuha ang kanyang immortal fate, at bagaman hindi ito 100%, ito ay maaaring maging medyo kapaki-pakinabang. Sumeryoso ang mukha ng emperador, kahit ang utak ng kanyang anak ay kinakain, pabayaan ang isang manuganghu. Ang emperador ay hindi payag na manatili sa pre-earth immortal stage, sa ngayon, ang kanyang puso ay nagiging muli, isang layer at isang araw, siya ay pupunta sa mid-earth immortal stage, sa oras na iyon. Sa oras, ang kanyang posisyon ay magiging ibang mundo, maaari siyang maging kapantay ng mga mid-earth immortal na iyon mga powerhouse sa Upper Feian Continent. Inakala ng lahat na si Yunlu na iyon, ay napatay na, ngunit hindi nila alam na siya ay kinain utak ng buto ng emperador. Mabilis na lumipas ang anibersaryo ng pagkamatay ni Cloudfall, ngunit ito ay isang maliit na bagay. Sa isang kisap mata, mahigit kalahating taon na naman ang lumipas. Nayna si Omi sa Yunluo Immortal Kingdom, kaya, gusto niyang pumunta sa Upper Feian Continent, at ang Upper Feian Continent Immortalist Conference, ay magsisimula na. Yunzi, pupunta ako sa Upper Wilderness Yama Continent, gusto mo bang sumama sa akin? Kung ikaw gusto mo, sumama ka at magsumbong sa iyong ama. Fine, pagod na rin akong manatili sa Immortal Kingdom, kaya pupunta ako saan ka man pumunta. Kaya, magkasama si Naomi at Yunzi, upang hanapin ang emperador. Sa palasyo ng imperial, tiningnan ng emperador sina Yunzi at Omi na may kalmadong mukha, ngunit nang tumingin siya sa Omi, mayroong higit sa isang bakas ng kasakiman sa mga mata ng emperador. Pare, sinabi ni Jomi na gusto niyang pumunta sa Upper Feian Continent, at gusto ko ring pumunta,
kaya ako dumating para magsumbong kay ama. Ang emperador ay tumingin kay Omi, ang kanyang puso ay nag-iingat, pagkatapos ay nagtanong, Jomi, ano ang pupuntahan mo sa Upper Feian Continent for again, hindi ba magandang manatili sa bahay? Bumalik sa iyong kamahalan, ang Immortal Pill Masters Conference ay gaganapin muli, aking abang. Gustong pumunta doon ng servant, at kailangan kong pagbutihin ang aking Immortal Pill Technique, sa Upper Feian Continent magkakaroon ba ako ng pagkakataong ito? Sinabi ng emperador, gusto mong pagbutihin ang iyong diskarte sa Immortal Pill. Dali, hahayaan kong turuan ka ni Master Chen. Mukhang ayaw ng emperador na umalis si Omi sa Yunluo Immortal Kingdom. Dahil sinimulan na ng emperador na pagnasaan ang bone marrow ni Omi, naisip niya na ang walang kamatayang kapalaran ni Omi ay malakas, at sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang bone marrow, mapapahusay din niya ang ilan sa kanyang sariling immortal fate. Hindi ba't nakakalungkot kung pumunta si Omi sa Upper Feiama at tumakas, o kung siya ay pinatay? Pahina 155. Sinabi ni Omi na may matatag na saloobin, kamahalan, tiyak na pupunta ako sa Upper Feiama Continent, at ako sana ay bigyan ako ng pahintulot ng emperador. Nakita ng emperador ang sitwasyon, hindi magandang maging masyadong mapuwersa, kung masyado siyang mapuwersa, baka hayaan niya. Nakita ni Omi ang kanyang intensyon. As you wish, but be sure to be safe. How about this? Magpapadala ako ng isang malakas na late mortal immortal para protektahan, ikaw mismo. Masayang sinabi ni Yunzi, salamat, Padre Emperor, pinakamamahal ako ni Father Emperor. Gayunpaman, medyo naguluhan si Omi, ang emperador ay tila masyadong nagmamalasakit. Sabi ni Omi, kabanal-banalan, sa tingin ko ay hindi na kailangan, paprotektahan natin ang ating sarili. Hindi, sinabi ni Omi, kung gayon, bakit hindi ako pumuntang mag-isa? Hindi na kailangang sumama sa akin si Yunzi, upang ang kanyang kabanalan hindi na kailangang magpadala ng sinuman para protektahan siya. Kumunot ang noo ng emperador, nag-alinlangan, at sinabi, dahil pinipilit mong ayaw kong magpadala may magpoprotekta sa iyo, hayaan mo na. Pare, gusto ko nang umalis. Masungit na sabi ni Yunzi. Sinabi ng emperador, kung may mangyari, huwag sisihin ang ama. Oo, Padre Emperador. Tinawian ng emperador ang kanyang kamay at lumabas ng main hall sina Omi at Yunzi. Ang puso ni Omi ay puno ng pagdududa, si Omi ay isang napakasensitibong tao, kung tutuusin, siya ay nakakita ng masyadong maraming mga tao mula sa mortal na kaharian, at si Omi ay naging bantay ng emperador mula pa noong una. Pambihira, ang lugar na ito ay hindi isang lugar upang manatili ng matagal, tila kailangan kong magplano ng maaga, sabi ni Omi sa loob. Pagkaalis ni Naomi at Yunzi, sinabi ng emperador sa loob-loob na, Jomi, sa una ay ayaw kong kumilos, kaya sa lalong madaling panahon upang palakihin ka ng kaunti pa, ngunit sa kasamaang palad, masyado kang nagmamadaling umalis, hindi ko gusto kong makaligtaan ang isang pagkakataon. Kung gayon, wala akong magagawa kundi kumilos ng maaga. Kung mamatay ka sa kalagitnaan ng iyong daan patungo sa Upper Feian Continent, ito ay walang iba kundi ang hayaan ang mundo na magkaroon ng isa pa henyo, katulad ng anak kong si Yunfei noon. Umuwi na si Omi. Pagdating ni Omi sa bahay, nagpadala ng mensahe ang Nine Taoist Demon King's Immortal Nerves, Omi, kumusta ka kanina? Bumalik sa senior, napunta na ako sa gitnang yugto ng Human Immortal. So soon. Natigilan ang Nine Dao Demon King. Isang maliit na pagkakataon, kumakain ng 200 milyong taong gulang na pangalawang grado na Immortal Pills. Pahina 156. Sinabi ng Devil King, 200 million-year-old second grade Immortal Pills. Itong timbang hindi dapat pinadali para sa iyo na tumuntong sa gitnang yugto ng Human Immortal kahit na ikaw kung iluwa ito ng Immortal Machine, hindi ito magiging ganito kabilis. Kung gayon ay hindi ko alam. Medyo nalilito si Omi, maaaring ang Immortal Machine Spitting kahit papaano ay espesyal ang pamamaraan na kanyang pinino. Ang Devil King ay nagsabi, kahit na mayroon kang Immortal Machine Spitting Technique, hindi bababa sa ito ay dapat sinamahan ng 5 o higit pang 100 milyong second grade na Immortal Pills bago ka halos makahakbang. Sa gitnang yugto ng Human Immortal, at silang 3 lang. Ano ang dahilan nito?
Ang hindi rin mo-ari ni Devil King. Napangiti si Omi, siguro mas malakas ang immortal fate ko na noon pa man, dahil sa walang kamatayang pagdura ng makina. Iyan lang ang paraan, teka. Sa sandaling ito, nagulat ang hari ng Diablo. Anong mali, Omi? Isang pre-earth immortal na kaisipan ang dumaan sa iyo. Sabi ng Devil King. Nagulat si Omi, pre-earth immortal thoughts swept me. Pahina 157. Hari ng mga hari, 2042. Oo, sinabi ni Omi, sa buong Yunluo Immortal Kingdom, mayroon lamang isang pre-earth immortal, at iyon ang Emperor, itong matandang pagong, bakit walang makakaalis sa akin? Sinabi ng hari ng demonyo, Omi, alam ba ng emperador ang tungkol sa iyong pag-upgrade sa gitnang human immortal yugto? Hindi nakaimik si Omi, hindi naman ito kalokohan, 3 araw nang nagdiriwang ang bansa, ikaw ba akala mo alam mo? Malungkot na bamantong hininga ang Devil King, Omi, mukhang binabantayan ka. Fuck, galit na nagmura si Omi, gaya ng inaasahan, tama ang intuition ni Omi, hindi maganda ang matandang pagong na ito, mga intensyon. Bakit ka tinatamaan? Wala naman akong particular na outstanding has na immortal na diskubre na ang spitting technique. O pinaghihinalaan ba ako? Sabi ni Omi. Hindi ko rin maintindihan, 2 immortal pills lang ang ininom mo at nag-upgrade na sa mid-human immortal, hindi may iwasang hindi ka mapansin. Omi, kawawa ka rin talaga, hindi pa nagtagal, simula noong huli kang sinundan at hinabol, at ngayon ay napapansin ka ng mas malakas pa isa. Sinabi ni Omi, ang taong nagtangkang pumatay sa akin noong nakaraan ay naging asawa ko na. Yung prinsesa na yon. Prinsesa Cloud Violet. Tandaan ang URL, kansyo8.net. Gutom ka rin talaga, ang taong gustong pumatay sa iyo ay nag-aasawa rin. Senior Demon King, medyo espesyal ang sitwasyon, mahal na mahal niya ako ngayon at patay na patay dito. Makikipaglaro at aabandonahin ko na sana, pero ngayong sobrang bilib na siya sa akin, makakapag-resign na lang ako, ang aking sarili sa aking kapalaran. Kalimutan mo na siya. Para saan ang emperador na iyon na binibigyang pansin kanya? Hindi ko alam, wala akong maisip. May nagawa ka na ba kamakailan na hindi karaniwan sa kanya? Anomalous, walang bar? Oo, sabi ko, pupunta ako sa upper yarn, parang labag sa loob niya na payagan ako, pumunta ka. Pahina 158. Tama, siguradong may mga disenyo siya sa iyo, kailangan mong mag-ingat. Hindi talaga kita matutulungan sa pagkakataong ito, pagkatapos ng lahat, siya ay isang malakas na Earth Immortal. I understand, thank you Demon King for finding out for me, at least it makes my mind clear, by the daan, Senior Demon King, dahil makikita mo ang mga taong nagwawalis sa akin, maaari mo ba silang pigilan sa pagwawalis, ako? Nagtatanggol. Oo, para hindi ako maalis ng mga tao sa aking paa. Haha, tama ka, kaya ko yan, at madali lang sa akin. Kung ganoon ay ayos lang, kung hindi mo ako moalis, hindi mo ako mahahanap. Hindi kita kayang walisin, hindi ka matutuklasan ng walang kamatayang kahulugan, ngunit ang kanyang mga mata, tainga, iba pang 5 pandama, sense, is still discoverable, kung tinatitigan ka niya sa malayo, hindi ka makakatakas kahit saan. Ang nakikita ng mga mata ay palaging hindi kasing layo ng immortal sense. Omi, paano ba ito? Mag-iiwan ako ng bakas ng immortal sense sa iyo, kung may kailangan ka, tumawag ka lang sa ako, papakinggan kita. Mabuti, lalong lumakas din ang loob ni Omi, at least hindi siya bulag. Tanong ni Omi, Senior Demon King, may pupuntahan ako ngayon, bantayan mo ako, meron ba sino mang tinatangay ako ng immortal sense? Good. No now, mukhang hindi ka nababantayan ni Emperor sa lahat ng oras, nagwawalis lang, paminsan-minsan upang makita kung ano ang iyong ginagawa. Bueno, bantayan mo ang emperador para sa akin, at sabihin sa akin kung may napansin kang anumang paggalaw mula sa kanya. Huwag kang mag-alala. Agad na kinuha ng Devil King ang kanyang immortal sense at tumangay ito patungo sa emperador ng palasyo. Walang kaalam-alam ang emperador na iyon. Mas mahigit. Umalis ng bahay si Omi at pumunta sa maliit na hiwalay na bahay. Munting apoy, libo-libo. Omi, bakit nandito ka na naman?
Madalas mo kaming iniistorbo. Sabi ni Mo Chenji. Sabi ni Omi, sige, medyo apurado ang sitwasyon, baka may problema ako ngayon, kailangan mong lumipat sa Upper Fernia muna. Transfer. Wala ka ba sa ligtas na posisyon dito? Natarante si Little Fire. Pahina 150. Patatagin mo ang aking asno, something ito, hindi alam ng emperador kung ano ang gusto niya sa akin, ako ay nasa malalim na tubig, at ang Diyos. Alam niya kung ano ang hahanapin ko. O Diyos, paano ito, ikaw ang kanyang manugang. Si Mo Chenji ay natakot. Ang isang manugang na babae ay walang halaga, sige, kailangan mong lumipat, pumunta sa Upper Feyama. Ano naman sayo? Hindi ko pa alam, parang hindi ako ganoon kadaling malaipat, dahil may mga disenyo sa akin ang emperador, hindi dapat pinayagang umalis ng ganon kadali, pero wag kang mag-alala, ako, Omi, wag kang madaling mamatay, nakaligtas ako, hindi mabilang na kalamidad. Sabi ni Omi. Gayunpaman, si Little Fire at Mo Chenji ay nakatingin pa rin sa kanya na hindi kapani-pani walang kinakabahan. Huwag mo akong tignan ng ganyan, nakakatakot. Hindi ba mahal na mahal ka ni Yunzi Princess, paano kung hayaan mo siyang magmakaawa sa iyo? Huwag kang katawa-tawa, duda ako kay Cloud Violet na maglalakas loob siyang pumatay. Ang mga anak na babae ay wala. Gaano karami kababaihan ang maaari mong matulog at kung gaano karaming mga anak ang maaari mong magkaroon sa buhay ng daan-daang milyon years. Nahihiyang tumawa si Omi, totoo naman. Ang emperador ay nagsilang ng hindi kilalang bilang ng mga bata sa kanyang buhay, ngunit hindi bawat isa sa kanila maaaring maging immortal, nanganak siya ng hindi bababa sa 1,000 anak sa kanyang buhay, kabilang sa mga ito, ang mga na naging walang kamatayan, wala pang 100, ang natitirang 900 o higit pa, lahat sila ay umabot na sa dulo ng kanilang buhay at namatay, tanging ang mga naging immortal, na may mahabang buhay ay hindi mamamatay kaya madali, ngunit ang mga naging immortal ay mamamatay din, papatayin, o mamamatay sa iba pang mga kadahilanan, tulad bilang Cloudfall, kaya ang kasalukuyang emperador, higit sa 50 anak na lalaki at babae lamang ang naging immortal, Yun Sinazi at Yun Meng, ay itinuturing na iilan na namumukontangi, at yaong hindi namumukontangi, wala ka talagang pag-iral. Sabi ni Omi, Little Fire, ikaw na ang bahala ngayon, transferring to Upper Feian Continent, sa bilis mo, it's tinatayang aabot ng mahigit 1 buwan, immortal pa lang kayong lahat, at maraming krisis, along the way. Puno ng pag-aalala si Omi. Sinabi ni Mo Chenji, huwag kang mag-alala, dahil tayo ay mga immortal na magsasaka kaya tayo ay mas ligtas, dahil doon ay napakaraming immortal, kadalasang hindi pinapansin ng mga immortal ang pagiging mahina natin. At hindi tayo ang pinakamahina na pag-iral sa mga immortal na magsasaka, lahat tayo ay inaasahang immortal, kaya natatakot ako na hindi ganoon kadaling saktan ang ating mga walang kamatayang magsasaka. Naisip ito ni Omi, ito ay may katuturan, ang mga immortal ay masyadong makapangyarihan upang bigyang pansin ang immortal mga magsasaka, tulad ni Omi na naglalakad sa kalye ngayon, saan siya titingin sa mga immortal na kaya bigyan siya ng pansin sa kanila. Ayos lang yan, mag-ayos kayo ng sarili ninyong time transfer, hintayin niyo ako sa Upper Feian Continent, will magkita tayo dyan. Omi, umiiyak na sigaw ni Mo Chenji. Anong iniiyak-iyak mo? Dapat kang sumama, nakikiusap ako. Huwag kang mag-alala, magiging buo ako upang makipagkita sa iyo sa Upper Fershania. Pahina 160. Kung hindi ka dumating, mamamatay ako para ipakita sa iyo. Natawa si Omi, hindi man lang ako sumama, paano ako mamatay para ipakita sa akin? Huwag kang magbiro, seryoso ako. Sige, yung iba mong. Ipaliwanag sa kanila, hindi na ako makakatagal dito, natatakot akong maging mas masama kung mapapansin ka. Mabilis na umalis si Omi sa bahay ng maliliit na alien. Tumingin si Mo Chenji sa likod ni Omi na may luha sa kanyang mga mata. Pahina 161. Hari ng mga Hari, 2043. Senior Demon King, inalis mo na ba ako sa buong oras na nasa labas ako? Hindi, ngunit maswerte ka na natangay ka ng emperador sa iyong mga paa nang minsang makabalik ka, at medyo nakarelax nang makita niyang nasa iisang lugar ka pa rin. Sabi ni Ra, matandang pagong, hindi ko maisip kung ano ang gusto niya. Sinabi ng Haring Diablo,
hayaan mong obserbahan ko siya ng ilang araw, palagi niyang ipapakita ang kanyang mukha, hindi mo dapat umalis ng ilang araw. Fine, nagmamadali akong umalis ngayon, ibig sabihin, nagmamadali akong mamatay. Dapat kumilos si Omi na parang walang nangyari at tumuloy sa palasyo. Yunzi, asawa, kailan ka aalis papuntang Upper Feian Continent Tanong ni Yunzi. Walang nagmamadali. Walang nagmamadali. Di ba mukhang aalis ka na kanina? Sabi ni Omi, ilang buwan pa bago ang Immortal Pill Conference, kaya bakit pumunta ng maaga? Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Nako, kung ganoon, baka makasama si Yunmeng sa atin. Prinsesa Yunmeng. Pupunta siya sa Street, Petersburg. Oo, ang aking tiyuhin at ang iba pa, na nakahanap ng isa pang napakahusay na henyo, ay makikipagkita sa amin sa Upper Yama Continent sa loob ng ilang buwan. Sabi ni Yunzi. Tumawa si Omi, hindi ito magiging isa pa sa mga kalakal na tulad ng Ancient Temple ba, di ba? Narinig ko na hindi, ang taong iyon, na mas makapangyarihan kaysa sa sinaunang templo ba, ay isang tunay na walang katulad, henyo, nangungunang iilan sa Upper Feian Continent, late human immortal ranking list. Bukod dito, ang lahi ng pamilya ay mas makapangyarihan kaysa kay Guji ba, narinig ko na ang pinakamalakas ay nagtataglay ng yumaong Earth Immortal na yugto. So parang, it's really good. Omi looked very uncomfortable inside, after all, he was a dream manliligaw mula sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, ang isang pamilya na nagtataglay ng yumaong Earth Immortal ay talagang pambihira, ito ay isa na napakalakas na pamilya, isang layer sa isang araw. Ang Emperor, ang ganitong uri ng pre-Earth Immortal, ay 2 araw na mas mababa sa harap ng huling yugto. Pahina 162. Wala sa mod si Omi na mag-isip tungkol dito ngayon, may buhay man siyang maabot ang Upper o wala Feian Continent ay hindi kilala. Nagtanong si Omi, tungkol sa kailan aalis si Yunmeng patungo sa Upper Feian Continent. Ang aking tiyuhin ay nagpadala ng salita na ito ay halos 2 buwan mula ngayon. Pagkatapos ay aalis din tayo sa loob ng 2 buwan. Hindi pa huli ang lahat. Medyo naguguluhan si Yunzi kung bakit gabi na. Naramdaman ni Omi na mas maraming tao noong umalis kami, mas ligtas ito, dahil ang mas malamang na gawin ito ng emperador. Hindi, huli na ang 2 buwan, kaya sasama ako kay Yunmeng at magbabantay sa daan. Mabuti na lang at handa na ang mga damit ko. Napaawang ang labi ni Yunzi. Akala niya ay aalis na siya kaagad. Pagkalipas ng 2 araw, nakipag-ugnayan muli ang Demon King kay Omi. Senior Demon King, naobserbahan mo ba ang Emperor sa nakalipas na 2 araw, may nakita ka ba? Siyempre, alam ko na ngayon kung ano ang sinusubukan niyang gawin sa iyo. What attempts? Abala sa pagtatanong si Omi. Kagabi, ang Emperador ay nakipag-usap sa kanyang sarili na mag-isa, sinasabing bakit hindi ka pa umaalis, at, sa kanyang pakikipag-usap sa sarili, binanggit din niya ang Cloudfall at ang Immortal Mero, at gusto niya ng husto maging isang malakas na Mid-Earth Immortal. Kaya, nahulaan ko na, kung ano ang gusto niya sa iyo. Immortal Mero. Sa tapat, gusto niyang kainin ang utak ng buto mo, at iniisip niya na mayroon kang isang malakas na walang kamatayan, tadhana, at ang pagkain ng iyong utak ay magdaragdag ng immortal na tadhana sa kanyang sarili. Mas mahigit, itlog ni nanay, kaya parang ganoon, parang minsan ang napakahenyong prinsipe na iyon na si Cloudfall, siya ang isa na kumain ng kanyang bone marrow, salamat sa lahat ng iniisip na siya ay pinatay. Oo, ang kasabihang hindi kinakain ng lason ng tigre ang kanyang anak ay hindi totoo sa immortal na mundo, kung mayroon man, ang immortal ay maaaring tumaas ng isang antas, ang kanyang anak ay wala, ang kanyang asawa ay wala, maliban sa kanyang sarili. Sinabi ni Omi, ito ang pag-iisip ng isang walang puso at hindi matuwid na tao, hindi ako sumasang-ayon dito. Sinabi ng Devil King, Omi, kung nabuhay ka sa immortal realm sa milyon-milyong taon at ay palaging nasa gitnang yugto ng human immortality, marahil, ang iyong mga halaga ay nagbago. Sa panahong iyon, anuman ang uri ng pag-ibig o pagmamahal, hindi ito magtatagal, at mabubuhay hanggang sa puntong ito, ikaw matagal nang itinatakwil ang lahat ng 6 mong kamag-anak maliban sa iyong pagnanais para sa immortal upgrade. Hindi nakipagtalo si Omi sa Devil King, tutal,
Hindi naman nagtagal si Omi sa pag-iisip kung ay totoo na walang pagmamahal, walang pag-ibig, ang maaaring tumagal ng ganoon katagal. Walang puwang para pumunta siya. Pahina 163. Oo, mukhang hinihintay kanyang umalis papuntang Upper Fayama nitong nakaraang 2 araw, para magawa niya ito, kalahating daan. Hindi pa niya alam na hindi ako aalis hanggang 2 buwan mula ngayon. Omi, may isa pa akong natutunan. Sabihin, hindi ko sinasadyang narinig na sa loob ng halos 1 buwan, isang pre-Earth Immortal ang darating para bisitahin ang Emperor sa Yunluo Immortal Kingdom, at ang taong ito, isang kaibigan ng Emperor, na hindi nakita siya sa loob ng maraming taon, ay dumating upang makahabol. May pakinabang ba ito? Ayan, itong pre-earthly Earth Immortal Powerhouse, ang kanyang tahanan ay nasa Upper Faiyan Continent. Pagkatapos ay pupunta ako sa Upper Faiyan Continent kasama ang pre-Earth Immortal Powerhouse na iyon, siya ay tiyak na kailangang umuwi pagkatapos bisitahin ang Emperador, tama ba? Oo, kung mayroong isang pre-Earth Immortal na malakas na tao na kasama siya sa daan, kung gayon natatakot ako na. Ang Emperador ay hindi magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman, pagkatapos ng lahat, anuman ang mangyari, hindi siya mangangahas na hayaan alam ang tungkol sa kanyang pangit at masasamang gawa. Hehe, good. Ngumiti si Omi. Ang pagkakaroon ng Demon King para tumulong sa pag-espiya sa Emperor ay naging mas simple para kay Omi, kung hindi, mayroong walang paraan upang malaman ang tungkol sa isang malakas na pre-Earth Immortal na bumibisita sa Emperor. Sa ikatlong araw, nagpadala ang Emperador ng isang tao upang ipatawag si Omi. Bro-in Lojo, hiniling ka ng Emperador na pumunta doon, hinihintay ka niya sa lila hardin, sabi ng lingkod ng palasyo. Sige, nakuha ko. Nag-iingat si Omi sa loob. Dati, tinatanggap nila siya sa main hall, pero ngayon ay pinapakiusapan niya ako, pumunta sa ilang uri ng ZU Garden, na ang ZU Garden ay isang napakalayo na Imperial Garden. Kung pupunta ako doon mag-isa, hindi ko talaga alam kung kakainin ako ng bone marrow niya, hindi. Kailangan kong isama si Yunzi, mas ligtas sa ganoong paraan. Agad na tinawagan ni Omi si Yunzi. Si Yunzi ay orihinal na nakikipaglaro sa iba pang mga prinsesa, nang tawagin siya ni Omi, ang isa pa pinagtawanan ng mga prinsesa si Yunzi, naging mag-asawa na ba sila? Kaya, ibinuka ni Yunzi ang kanyang mga labisa. Daan. Ano? Sabi nila hindi ka masaya na naging mag-asawa ka. Hindi, masaya ako. Naiinggit sila sa akin, kaya lang, hindi ko maintindihan kung bakit mo ako sinasama kung kailan, pinatawag ka ng tatay ko. Hindi naman kasi ako pinatawag ni ama, paano kung sumama ako sa kanya ng padalos-dalos, paano kung magagalit siya? Pahina 164. Yunzi, hindi ba dapat tayong dalawa ay hindi mapaghihiwalay kung tayo ay labis na nagmamahalan? Malalaman ng iyong ama kung gaano tayo mahalin ang isa't isa kapag nakita niyang hindi tayo mapaghihiwalay. Sige, dumating si Naomi at Yon Violet sa Purple U Garden, tama ang hula ni Omi, it was really a very liblib na hardin. Pahina 165. Hari ng mga Hari, 2044. Isang magandang bagay na narito si Omi, ang Emperador ay tiyak na walang magandang intensyon ay, palaging naghahanap para sa pagkakataong makakain si Omi. Ibigay ang iyong paggalang sa kanyang kamahalan. Ibigay mo ang iyong paggalang kay ama. Tumingin ang Emperor kay Omi, pagkatapos ay siniko si Yunzi. Yunzi, anong ginagawa mo dito? Ako. Nanginginig ang katawan ni Yunzi. Si Omi ay abala sa pagsasabing, nang ipatawag ako ng kanyang kamahalan, kasama ko si Yunzi, kaya sumama ako. Pinatawag lang kita. Mukhang hindi nasisiyahan ang mga kilay ng Emperador. Sinabi ni Omi, sana ay mabayaran ng kanyang kabanalan ang kanyang mga kasalanan, mahal na mahal ko si Yunzi at mahal na mahal ako ni Yunzi. Much. We are inseparable and ayokong maghiwalay kahit sandali. Sinabi ni Yunzi, oo, ama, halos palagi tayong magkasama, hindi ko kakayanin kung iiwan ko si Jumi sa isang quarter, ng 1 oras. Huminga ng malalim ang Emperador. Tinanong ni Omi, Soberano, tungkol saan ang gusto mong makita ko? Unang website m.conshow8.net. Hindi ka ba mahahanap kung walang nangyari? Kung gusto ng kanyang kamahalan na hanapin ako, maaari niya anumang oras. Jumi,
Di ba sabi mo ilang araw na ang nakalipas na pupunta ka sa Upper Yama, bakit hindi ka pa umaalis? Sinabi ni Omi, mula sa sinabi ni Yunzi, pupunta rin si Yunmeng sa Upper Tree Canyon sa loob ng 2 buwan, sa kanila tayo maglalakbay, hindi ba nag-aalala si tatay sa atin para magkaroon tayo ng pangangalaga sa daan? Nanginginig ang kilay ng emperador. Sinabi ni Yunzi, pare, napagkasunduan na namin si Sister Yunmeng, at umaasa pa rin kami kay tatay pag-aproba. Ito ang sarili mong usapin, bakit kailangan mo ng aking gracious approval? Okay, sige, bilisan mo at umalis, huwag, istorbohin. Ang emperador ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay. Ang iyong abang lingkod ay umalis na. Ang puso ni Omi ay gumaan, at si Yunzi ay umalis sa Ziyu Garden. Pagkaalis ni Omi, pinagalitan ng emperador, Jomi, hahayaan kitang mabuhay ng ilang buwan pa. Pahina 166. Ang mga mata ng emperador ay nagsiwalat ng tipak ng kasakiman. Tama ang siyam na daw Demon King, pagkatapos ng mahabang buhay, sa sandaling nabuksan ang puwang sa kanyang panloob na pagnanasa, walang lugar para sa pagmamahal sa kanyang puso. Gayunpaman, ang hindi alam ng emperador ay ang layunin ni Omi ay hindi talaga umalis kasama si Yunmeng 2 buwan, ngunit upang bumalik sa Upper Feian Continent kasama ang Pre-Earth Immortal na dumating sa bisitahin ang emperador makalipas ang 1 buwan. Masyado pang maaga para ipaalam sa emperador na talagang binibigyang pansin ni Omi, kung hindi, gagawin ni Omi tiyak na haharapin ng maaga. Sa mga sumunod na araw, sina Omi at Yunzi, bawat sandali ng araw, ay naiinip na magkasama, at sinabi lang ng mga tagalabas na sobrang mapagmahal ang mag-asawa. Siyempre, nagawa rin ni Belinda Man na maging maid ni Yunzi. Nang si Omi ay kasama si Yunzi, natural na nagkaroon din siya ng pagkakataon na makipag-cozy kay Belinda Ma. Bagaman kailangan niyang mag-ingat, ngunit nasiyahan na si Belinda Maria. Ipinadala rin ni Omi si Belinda Ma upang tingnan ang maliit na kabilang patio, at nalaman niyang walang tao, mulumikas na sina Chenji, Little Fire at ang iba pa at papunta na sila sa Upper Fernia Yama. Have a safe journey, sana magkita tayo sa Upper Feian Continent. Lihim na nanalangin si Omi, bagamat sinabi ni Mo Chenji na wala sila sa panganib, ngunit alam ni Omi na dapat ito ay para sa pag-aliw sa kanya, sa totoo lang, imposibleng walang panganib, ngunit napakagaan ng loob ni Omi para sa kanila, tutal, hindi naman sila bagong dating sa mundo, kundi hanggang sa mortal na kaharian, ano kulang ang karanasan. Mabagal na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, lumipas ang 1 buwan. Isang araw pagkatapos ng 1 buwan, biglang sinabi ng Demon King kay Omi, Omi, magsimula kang magpakasaya. Ano ang nakikinig? Si Omi ay abala sa pagtatanong. Kinabukasan, ang Pre-Earth Immortal na kaibigan ng emperador ay pupunta sa Immortal Kaharian upang maabyutan ang emperador. Mabuti, nakadepende rito kung matagumpay akong makaalis sa Yunluo Immortal Kingdom o hindi sandali. Naramdaman ni Omi ang dulo ng bagyo. Kung walang Pre-Earth Immortal Powerhouse na makakasama sa kanya, tiyak na makakain ng Emperor si Omi nang walang salita. Magsaya ka, Zichan. Manam. Nga pala, ano ang pangalan ng Pre-Earth Immortal Powerhouse na iyon? Tanong ni Don Omi. Well, hindi ko alam, bakit kailangan mong malaman ang kanyang pangalan? Nataranta ang hari ng demonyo. Sinabi ni Omi, kung alam ko ang kanyang pangalan, marahil ay maaari akong humingi ng payo kay Star Luo, baka alam niya ang tungkol sa taong ito at maaaring makapagbigay sa akin ng tulong. Kung hindi, kahit na talagang makilala ko ang Pre-Earth Immortal na iyon, baka hindi ako pakialaman ng mga tao. Pahina 167. At saka, huwag kang mag-alala, I'll always monitor for you, or, you can ask around yourself, that person, who is a kaibigan ng emperador, sa palagay ko ay hindi ito mahirap alamin. Sige, pinutol ni Omi ang pakikipag-usap sa Devil King at agad na pumunta sa Dan Room. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pumunta si Omi sa Pill Room, ngunit sa halip na hanapin si Master Chen, hinahanap niya para sa senior black prisoner na nagbabantay sa Pill Room. Ang kapatid ng itim na bilanggo ng emperador ay malamang na alam ang lahat tungkol sa emperador. Siyempre, hindi siya direktang tatanungin ni Omi, kung hindi, mahirap para sa black prisoner na magsumbong sa emperador. Bro-in-law Joe, bakit ka nandito sa Pill Room,
baka gusto mong mag-refine ng pills. Muli, sa pagkakataong ito, walang pahintulot mula sa Emperor, kaya hindi ko maaaring hilingin kay Master Chen na pinuhin ang mga table tasks para sa iyo. Maaari mong hilingin kay Amiyaw na pinuhin ito para sa iyo. Nagbibiro ang senior black prisoner, maaaring hindi kasing taas ng sa akin ang antas ng immortal na mga table tasks ni Amiyaw. Kung ganoon, anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba naaalala, senior black prisoner, ilang buwan na ang nakalipas, gusto kong gabayan ako ni Master Chen Alchemy. Oh, pagkatapos ay pumasok ka. Hindi napigilan ng black prisoner si Omi. Nagkunwaring lumapit si Omi para hanapin si Master Chen. Naunang pumasok si Omi sa silid ng Dan, kung saan nakaupo si Master Chen na mapait ang mukha, hindi makaalis isang hakbang. Grandmaster Chen, Jomi. Abalang tumayo si Master Chen. Jomi, napag-isipan ko na, gagabayan kita sa alchemy, ngunit kailangan mong makiusap sa Emperor sa aking behalf and release me, okay? Pakiusap ni Master Chen, akala niya hindi na babalik si Omi, nang hihinayang na hindi siya pumayag last time. Ngumiti si Omi, Master Chen, pumunta ako ngayon para lang sabihin sa iyo na hindi ko na kailangan ng patnubay mo, pupunta ako sa Upper Feyama, at pagdating ko doon, natural na makakahanap ako ng mas magaling sa iyo, para gabayan ako, Master Chen, paalam. Hindi na nagtagal si Omi, tumalikod na at naglakad palayo, palusot lang daw. Sa likod niya, walang silbi para kay Master Chen na magmakaawa ng mapait. Paglabas ng silid ng Dan, si Omi ay maling pumunta sa tabi ng black prisoner at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Senior black prisoner, hindi ka ba napapagod sa panonood dito araw-araw? Kung ano ang iniutos ng soberano, gaano man ako pagod, kailangan kong tapusin ito. Pahina 168. Totoo iyan, narinig ko, ikaw ang kapatid ng sovereign. Ang buong Yunluo Immortal Kingdom ay ang pinakapinagkakatiwalaang tao ng kanyang kamahalan. Sabi ni Omi na may mga papuri. Oh, bahagyang ngumiti ang black prisoner at tila ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Iisa lang bang kaibigan mo ang kanyang kabanalan? Sa Yunluo Immortal Kingdom, parang hindi. Ang kanyang kabanalan ay napakalapit sa sino man maliban sa iyo. Siyempre, sa Yunluo Immortal Kingdom, ang kanyang kabanalan ay walang ibang pinagkakatiwalaan maliban sa akin. Paano naman sa Upper Feian Continent? Nagagawang patatagin ng soberano ang Yunluo Immortal Kingdom, dapat marami siyang kaibigan na kasing kapangyarihan ng sovereign. Ang alam ko lang ay may tiyuhin si Yunzi na isa ring pre-Earth Immortal, ito ay itinuturing na backup para sa sovereign. Sovereign ay dapat magkaroon higit pa sa backup force na ito. Pahina 100 at